Katatapos ko lang sa kolehiyo at laking gulat ko nang malaman kong may asawa na pala ako at wala akong kaalam-alam kung paano makipagdiborsyo. Wala akong ibang magawa kundi bumiyahe papunta sa isang liblib na himpilan sa hangganan. Biglang may matalas at malinaw na tinig na bumasag sa katahimikan. Sino ang hinahanap mo? Napalingon ako sa babaeng kabababa lang ng sasakyan. Hinahanap ko si Serena Song. Kilala mo ba siya? Ang Serena Song na tinutukoy niya ang kanilang commander at siya mismo ang nakatayo sa harapan niya. Saglit na nagulat si Serena. Napakatalas ng memorya niya, pero ang mukhang ito, kahit gwapo, wala talaga siyang maalalang kahit ano. Sigurado siyang hindi pa sila nagkikita kailanman. Bakit mo hinahanap si Serena Song? Wala akong kaalam-alam na ang babaeng nasa harapan ko ang sarili kong asawa. Ako ang asawa niya. Nandito ako para kausapin siya. Bata ka pa, pero puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Walang asawa si Serena Song. Sino ka ba talaga? Nakatitig sa akin si Serena, maingat at malamig ang tingin. 4 na oras na akong naglalakad sa disyerto at sukdulan na ang pagod ko. Hindi nakakatulong ang ugali ng mga taong ito. Tuluyan nang naubos ang pasensya ko. Excuse me, paano mo naman nasabing siguradong walang asawa si Serena Song? Tawagin mo na lang siya para siya mismo ang humarap sa akin at tigilan mo ang pagtitig sa akin ng ganyan na para bang gusto kong mapunta rito. Pagod na ako at uhaw na uhaw. Puro paghihirap lang ang naging biyahe kong ito. Ang babaeng nasa harapan mo ngayon ang aming commander at siya ang Serena Song na hinahanap mo. Ano? Ang taong kanina ko pa hinahanap nasa harapan ko na pala buong oras. Gusto ko na lang maglaho. Natigilan ang lahat. Alam ng lahat na may asawa ang commander. Nang ikinokonsidera si Serena para maitaas bilang commander, may utos mula sa nakatataas na mas bibigyan ng pabor ang mga kandidatong may asawa. Naniniwala ang pamunuan na mas malakas ang magiging pakiramdam ng isang may asawang babae na kabilang siya sa grupo. Noong panahong iyon, ipinakasal ako ng pamilya ko sa apo ng lalaking minsang nagligtas sa buhay ng lolo ko. Sabi nila, isa lang daw siyang simpleng magsasaka sa probinsya, pero nakita ko ang litrato niya. Gwapo siya at iniligtas ng pamilya nila ang lolo ko. Naisip ko, bakit hindi? Ang problema, nasa isang misyon ako noon. Sunod-sunod ang pagkaantala. 2 taon ang lumipas, pero hindi ko pa rin nakikilala ang lalaking legal kong asawa. Nang sa wakas ay humupa ang lahat, nakipag-ugnayan ako sa kanya para tanungin kung gusto niyang sumama sa akin sa himpilan. Ang simpleng tanong na iyon ang nagbunyag ng lahat. May ibang babae pala si Ivan Yu. Halos hindi ko iyon matanggap at ang pakikialam sa kasal ng isang sundalo ay isang krimen. Handa na akong dalhin ito sa legal na proseso, pero may isa pang balitang dumating. Tumalon siya sa ilog kasama ang kabit niya. Pinag-isipan iyon ng pamilya Song at nagpa siyang palampasin na lang ang lahat. Pero ang babae ay naiahon ng buhay. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya. Alam na iyon ng buong himpilan. Nagsimula ang lahat ng tanungin ang nakatataas ni Serena ang tungkol sa personal niyang buhay at iminungkahing papuntahin niya ang asawa niya rito ng ilang panahon para mas mapalalim ang samahan nila. Wala nang nagawa si Serena kundi sabihin ang totoo sa kanyang nakatataas. Ang hindi niya inaasahan, may isang kamag-anak ng pamilya ng sundalo na nagkataong dumaan, narinig ang lahat at ikinalat iyon sa buong himpilan. At ganoon na nga. Nalaman ng lahat. Ngayon, may isang napakagwapong binata na dumating at sinasabing siya ang asawa ng commander. Pakiramdam ng mga gwardyang nakaduty, may kakaiba talaga sa buong sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Serena. Ako si Serena Song. Wala akong asawa. Sino ka? Parang iniimbestigahan na ako. Hindi ba nagpadala ng sulat ang pamilya mo? Napaisip si Serena. Talagang wala pa siyang natatanggap na sulat nitong mga nakaraang araw. Commander, nagkasakit ang tagahatid ng sulat. Nasa bahay lang siya at nagpapagaling. Napakaliblib ng lugar na ito kaya walang ibang makapalit sa kanya. Ilang araw siyang nagbakasyon. Malamang darating ang sulat pagkalipas pa ng ilang araw. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Ilang araw na ang nakalipas, pinuntahan ko siya, umaasang baka may sulat mula sa pamilya ko. Balak ko na rin sanang magtanong kung pwede akong mag-file ng mas maagang bakasyon. Pagdating ko roon, grabe ang lagay niya. Walang nag-aalaga sa kanya, kaya binilhan ko siya ng gamot. Sige, totoo ngang wala pa akong natatanggap na sulat, pero ipaliwanag mo pa rin kung bakit sinasabi mong ikaw ang asawa ko. Ethan Yu ang pangalan ko. Tagayo Village ako sa Locheng County. Ang dapat sanang naging asawa mo ay ang anak ng kapitan ng baryo, pero patay na siya.
Nang halughugin ng pamilya niya ang mga gamit niya, nakita nila ang sertipiko ng kasal na nakapangalan sa akin. Nang usisain nila ang nangyari, nalaman nilang si Ivan Yu ang nagparehistro ng kasal 2 taon na ang nakalipas, pero ang ipinasa niyang household registration booklet ay sa akin. Noong taong iyon, kinokolekta ng county ang mga household registration booklet ng lahat para sa sabay-sabay na pagpaparehistro. Iniwan ng lahat sa baryo ang kani-kanilang booklet sa bahay ng kapitan para sabay-sabay na dalhin sa bayan. Ayaw kang pakasalan ni Ivan pero pinilit siya ng pamilya niya. Kaya ninakaw niya ang booklet ko at iyon ang ginamit niya para mairehistro ang kasal sa pangalan ko. Noong panahong iyon, nag-aaral ako sa kabisera. Wala akong kaalam-alam sa lahat ng nangyayari. Hindi rin ito napansin ng pamilya ko. Hindi nila namalayang nawawala na pala ang pahina ko sa booklet. At dahil sa sunod-sunod na pagkakamali, nauwi ako sa pagiging asawa mo. Kung hindi nangyari ang lahat ng ito, hindi sana tayo magkakilala. Isa kang commander, isang taong may mataas na katungkulan. Hindi mo rin naman siguro gusto ang isang sapilitang kasalang na ayos lang ng pamilya, hindi ba? Ganoon din ang nararamdaman ko. Kaya pumunta ako rito para makipagdiborsyo. Pero pareho tayong pinipilit ng mga pamilya natin na subukan muna kung may mabubuo sa pagitan natin. Ayaw ng pamilya ko na ituloy ko agad ang diborsyo. Gusto nilang bigyan muna ito ng pagkakataon. Pumayag muna ako pero para lang makakuha ng kaunting oras. Ang tunay kong ipinunta rito ay para makipagkasundo sa iyo. Mananatili ako rito ng 1 buwan. Mamuhay ka lang na parang wala ako rito. Pagkatapos ng 1 buwan, pareho tayong tatawag sa mga pamilya natin at sasabihing hindi tayo magkasundo. Nasinubukan natin pero hindi talaga umubra. Nadiborsyo na lang ang natitirang paraan. Matapang din ang lalaking ito, naisip niya. Kaya pala ganoon siya kumilos. At nang malamang hindi pangalan ni Ivan ang nasa sertipiko ng kasal niya, nakaramdam si Serena ng kaunting ginhawa. Sige, payag ako. Mag-ayos ka muna rito. Pagbalik ko, ihahain ko na ang petisyon para sa diborsyo. Salamat. Pasensya na kung maabala ka nitong 1 buwan. Humanap ka na lang ng matutuluyan ko. Kung may bakanting kwarto sa himpilan, uupahan ko na lang iyon ng 1 buwan. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Mabilis lang ang 1 buwan tapos aalis na rin ako. Talagang kapansin-pansin ang lalaking nasa harapan niya. Wala ni isang kalyo sa mga kamay ni Ethan. Para sa isang taong sinasabing lumaki sa isang mahirap na baryo, mukhang mas maginhawa ang naging buhay niya kaysa sa ipinapahiwatig. Halatang inalagaan siya ng mabuti habang lumalaki. Kung hindi, may bakas man lang sana ng mabigat na trabaho ang mga kamay niya. Halika, ihahatid kita sa himpilan at ipapaayos ko ang matutuluyan mo. Ay, nga pala. Pagkababa ko ng bus, nawala ang maleta ko kung saan sa daan. May pwede bang tumulong na hanapin iyon? Nakakaawang ang tingnan na napakalayo ng pinanggalingan niya, pero isang backpack lang ang dala. Kaya pala nawala ang maleta niya sa daan. Sundan ninyo ang rutang ginagamit sa pagpapatrolya papunta sa disyerto hanggang sa hintuan ng bus at tingnan ninyo ang buong dinaraanan. Tingnan ninyo kung may makikita kayong maleta. Kapag nakita ninyo, dalhin ninyo rito. Sumakay si Lai ang sa jeep ng militar at nagtungo sa kailaliman ng disyerto. Samantala, si Serena naman ang unang naghatid sa akin pabalik sa himpilan. Ang bahaging ito ng disyerto ang hangganan ng teritoryo. Malayo pa mula rito hanggang sa himpilan. Ilang araw na akong halos wala ng lakas. Pagkaupo ko pa lang sa upuan ng pasahero, tuluyan ng bumigay ang buong katawan ko sa pagod. Malamang sa maling hintuan ka bumaba. Kung doon ka nang galing, kailangan mo talagang tumawid sa disyerto bago makarating sa himpilan sa hangganan. Lumipas ang ilang minuto. Walang naging sagot. Napasilip siya sa tabi. Nakahilig na ang ulo ko sa isang tabi. Mahimbing na akong tulog. Wala nang sinabi si Serena. Pero hindi niya namalayang bahagyan niyang binawasan ang apak sa silinyador at sinikap gawing kasing hinahon ng posible ang biyahe. Samantala, sa kabilang panig ng disyerto, sinundan ni Leang ang rutang tinatahak sa disyerto at natagpuan ang maleta ko. Nauna siyang nakabalik sa himpilan kaysa sa amin at ikinuwento sa kapwa niya sundalo ang lahat ng nakita at narinig niya ngayong araw. Mabilis kumalat ang balita. Hindi nagtagal, alam na ng buong himpilan na dumating na ang asawa ng commander. At naparito siya para makipagdiborsyo sa kanya. Mas nakakagulat pa ang balitang ito kaysa noong mabalitaan nilang ipinagkanulo ang commander noon. Pagsapit ng ika-6 ng gabi, bumagsak na ang temperatura mula 30 degree noong hapon hanggang 10 degree na lang. Napakabagsik ng panahon dito. Mabilis magbago ang temperatura at bigla-bigla na lang bumubuhos ang malalakas na ulan.
Karamihan sa mga kamag-anak ng mga sundalo na pumupunta rito ay hindi kinakaya ang ganitong kondisyon. Naiparada na ni Serena ang sasakyan sa loob ng himpilan, pero tulog pa rin ako. Napatingin siya sa akin. Naisip niya, sinabi ni Ethan na mananatili siya rito ng isang buong buwan. Pero sino ang nakakaalam kung kakayanin niya talaga? Commander, bakit ang tagal ninyo? Inayos ko na ang kwarto at dinala ko na rin ang maleta niya. Nang makalapit si Eliang, saka lang niya napansing tulog pa rin pala ako. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata, hilo pa sa antok. Nasa himpilan na tayo. Mga 10 minutong lakad pa. Huwag kang magkasakit. Aaminin ko, nakakagulat na maalalahanin pala ang asawa ko. Pinaghanda pa niya ako ng dagdag na saplot. Salamat. Pasensya na kung ginising kita. Ayos lang. Sobrang pagod lang talaga ako, kaya hindi ko na napigilang makatulog. Narinig kong nahanap na raw ang maleta ko. Nasaan na ito? Nasa kwarto mo na. Ipinaghanda na kita ng matutuluyan. May bakanting kwarto sa gusali ng tirahan ng mga pamilya. Doon ka muna tumuloy. Kung hindi mo magustuhan, pwede kang magpalipat bukas. Maraming salamat. Pasensya na sa abala. Ibigay mo na lang sa akin ang susi. Asikasuhin mo na ang sarili mong mga gawain. CJ, mauna na ako. Napakatagal ko nang nabubuhay sa mundong ito na minsan nakakalimutan ko na ang makabagong teknolohiyang naghihintay sa akin sa dati kong mundo. Lumaki akong halos hindi pinagkakait ng pamilya ko ang kahit ano. Kung tutuusin, ang pag-aaral lang ang tanging hirap na handa kong tiisin. Lahat ng iba? Ayoko na. Maganda naman ang naging resulta ko kaya nakapasok ako sa isang unibersidad sa kabisera. Para mabawasan ang gastusin ng pamilya ko, ginamit ko ang utak ko para humanap ng mga sideline at kumita ng sarili kong pera. May isa akong mayamang kaklase na sinuwerte sa mga puhunan niya at kumita ng napakalaki. Akala ko magiging maayos din ang takbo ng buong buhay ko. Pero iba ang plano ng tadhana. Parang bigla na lang akong nahulog sa napakalalim na hukay. Ang gusto ko na lang ngayon ay matapos ang diborsyong ito at makabalik sa komportable kong buhay. Gusto ko lang makaalis sa lugar na ito kung saan wala akong kakilala. Narinig ni Serena ang pagbuntong hininga ko. Inakala niyang dahil iyon sa hirap ng pamumuhay rito. Sa totoo lang, hindi niya ito masisisi. Isang bagong graduate sa kolehiyo na bigla na lang na lamang may nagpakasal gamit ang pangalan niya. Napakalaking gulo nito at legal pa ang bisa ng kasal. Para matapos ang lahat, kailangan niyang dumaan sa buong proseso ng diborsyo. At kung sakaling gusto niyang mag-asawa ulit balang araw, dadalhin na niya ang tatak na isang diborsiyado. Sa huli, siya talaga ang pinakaagrabyado sa nangyari. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang makakaya ko. Ayos lang. 1 buwan lang naman. Habang naglalakad kami, napansin ng mga nakatira sa gusali ng tirahan ng mga pamilya si Serena na may kasamang isang binatang inaakyat sa itaas. Nagsilabasan ang mga ulo sa mga bintana, nagsimulang magbulungan ang mga tao, at punong-puno ng pag-uusisa ang mga mukha nila. Nasa 3 palapag ang kwarto ko. Habang paakyat kami, nakatitig ang maliliit na bata sa akin nang dilat na dilat ang mga mata. Amoy na amoy sa pasilyo ang samut-saring pagkaing sabay-sabay na niluluto. Sa totoo lang, ayokong tumira sa ganitong gusali na parang isang malaking dormitoryo. Mas gusto ko ang may sarili akong bakuran, sarili kong banyo, at sarili kong kubeta. Naayos na ang kwarto. Iba ang klima rito. Talagang malamig kapag gabi. Commander Song. Mabilis na lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na babae, halatang sabik na sabik sa tsismis. Ang totoo, alam na ng lahat na naparito ako para makipagdiborsyo. Mabilis kumalat ang balita. Nang lumipat si Ethan dito, wala nang paraan para mailihim pa iyon. Ang mahirap, paano nga ba ako ipapakilala ni Serena? Sa madaling sabi, napakakomplikado ng sitwasyon namin. Ate Zhang, kararating lang niya at pagod na pagod. Ipapasok ko muna siya para makapagpahinga. Sandali lang, Serena. Ipakilala mo muna siya. Napakagwapo namang binata. Ano ba ang relasyon mo kay Commander Song? Magandang araw po, Ate Zhang. Ako ang legal na asawa ni Serena Song. Pagkapasok ko sa loob, sumunod si Serena. Maayos ang pagkakalatag ng kama at makakapal ang mga kumot na kulay berde ng militar. Mukhang galing ang mga ito sa higaan ko sa barracks. Mga kumot ko ang mga iyan. Kinuha nila yang sa locker ko. Malinis ang mga iyan. Naiintindihan ko, salamat. Lalabhan ko ang mga ito bago ako umalis. May mga gripo na pinagsasaluhan sa bawat palapag. Ang pampublikong paliguan ay nasa ibabang palapag.
May pagkain pa siguro sa kantina. Maari kitang ihatid. O kaya ipagbalot na lang kita. Nang mabanggit niya iyon, saka ko lang napansing gutom na pala ako. Sabay na lang tayo. Para matutunan ko na rin ang lugar. Hindi naman pwedeng araw-araw kitang inaabala. Naku, ang gwapo pala ng asawa ng commander. At ang sabi, naparito raw siya para hiwalayan siya. Sa hitsura niyang iyan, kahit diborsyado pa siya, pipilahan pa rin siya ng mga babae. Totoo ba talaga ang balita? Totoo bang makikipagdiborsyo siya? Siyempre totoo. Nanguna pa nga siya sa klase niya. Ang lalaking katulad niya, hindi magiging masaya sa isang kasal na ipinilit lang. Nagkapalit-palit man ang nangyari, pero sa totoo lang, bagay silang dalawa. Nasa kabisera ang buong pamilya ni Commander Song. Magaganda at matatatag ang mga trabaho nilang lahat. Maganda ang pinagmulan ng pamilya nila. Medyo malamig lang makitungo ang commander, pero mabuti talaga siyang tao. At ang mukha niya. Kung hindi lang siya nasa militar, siguradong isa na siyang sikat na artista. At sa totoo lang, habang magkatabi silang naglalakad, bagay na bagay talaga silang tingnan. Ano nga ba ang kasabihan? Bagay na bagay. Umalis kami sa gusali ng tirahan ng mga pamilya at nagtungo sa kantina ng himpilan. Karamihan sa mga nakakasalubong namin ay mga sundalo. Pinagmamasdan ko silang parot parito habang suot ang kanilang uniforme. Ang nakakaasiwa lang, si Serena ang commander. Bawat sundalong madaanan namin ay humihinto para sumaludo sa kanya. At bawat isa sa kanila ay matagal akong tinitingnan. Pagdating namin sa kantina, mahaba ang pila ng mga naghihintay ng pagkain. Ang nasa menu ay lugaw na gawa sa mais, pinasingawang tinapay na mais, patatas, repolyo, at sabaw na may itlog. Magtiis ka muna ngayong gabi. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataong makapunta sa bayan ng county, bibilhin ko. Noong nasa kabisera pa siya, mas maginhawa ang buhay ng pamilya nila kaysa sa karamihan at masasarap ang pagkain niya mula pagkabata. Pagdating niya sa himpilan sa hangganan, mabilis niyang napagtantong napakahirap ng kalagayan sa lugar na ito. Pero dahil lumaki siya sa kapaligiran ng himpilan ng militar, hindi na ito naging malaking gulat para sa kanya. Tinitigan ko ang manipis na pagkaing nasa tray ko, saka tumingin sa paligid. Maraming sundalo ang kumakain na parang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay nila. May punto rin naman. Matapos ang buong araw na pagsasanay, kahit sino ay magugutom. Taga-timog ako. Mula pagkabata, kanin na ang pangunahing pagkain ko. Noong lumalaki ako, kapos kami. Kadalasan, lugaw lang ang kinakain namin, may kaunting ginisang gulay at sara o nilagang itlog. Kung ikukumpara roon, hindi lang talaga ako sanay sa pagkain ito. Pero matapos ang buong araw na biyahe, pakiramdam ko lampas na ako sa simpleng gutom. Kumain ka lang ng kaya mo. Kung hindi mo maubos, ipapabalot ko ang matitira para may makain ka mamayang gabi. Hayaan mo akong kumuha muna ng pagkain ko. Para hindi ko magalaw ang sa iyo. Sapat na ito para sa akin. Dinala ni Serena ang tray niya sa lababong nasa labas para banlawan. Hindi niya kailangan ang tulong ko. May isang babaeng lumapit sa tabi niya. Serena, narinig kong may dumating para hanapin ka. Asawa mo ba iyon? Mahabang kwento. Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Naku, napakagwapo namang binata. Taga saan siya? Magandang araw po. Ako si Ethan Yu. Taga Timog po ako. Timog? Kaya pala sinasabing ang hangin at tubig sa Timog ay nagpapaganda ng mga tao. Totoo nga pala. Huwag kayong mahihiya. Dalaw kayo sa bahay namin minsan. Mauna ka na sa kanya. May kailangan lang akong pag-usapan sandali kay Serena. Pagkarinig ko noon, wala na talaga akong magalang na paraan para tumanggi. Kaya sumama na lang ako kay Aling Wen. Tinanong ko ang mga bumalik mula sa himpilan sa hangganan ngayong araw tungkol sa sitwasyon mo. Kaya ano ang balak mo, Serena? Mula pa noong maliit ka, pinapanood na kitang lumaki. Nang ipinasok mo ang mga papeles ng kasal mo ilang taon na ang nakalipas, naisip ko, sa wakas, nabawasan na rin ang isang alalahanin. Tapos ito pa ang nangyari. Hindi ko alam kung sino ang unang nagpakalat nito ngayon, pero alam na ng buong himpilan. May isang lalaking lumabas mula sa disyerto at sinabing gusto kanyang hiwalayan. Malamang si Leang nga ang nagkwento, pero kahit hindi siya, may iba ring magsasalita. Panahon na lang talaga ang hinihintay. Sige na, may sabihin ka. Bakit ang tahimik mo? Itutuloy mo ba talaga ang diborsyo? Malaking dagok na sa reputasyon mo ang iskandalo ng pagtataksil ni Ivan. Kung makikipagdiborsyo ka kaagad pagkatapos nito, ano na lang ang magiging tingin ng mga tao kapag sinusubukan mong magpalipat pabalik sa kabisera?
Magmumungkahi ako ng diborsyo bukas. Naku, hindi ba pwedeng subukan muna ninyong dalawa? Kinuwento sa akin ng mga sundalong galing sa himpilan sa hangganan ang lahat ngayong araw. Gusto ng dalawang pamilya ninyo na bigyan ninyo ito ng totoong pagkakataon. Isang graduate sa kolehiyo na bigla na lang nalamang legal na may asawa na pala siya nang wala man lang siyang naging desisyon. Talaga bang nakapagtataka kung bakit gusto niyang makipagdiborsyo? Sinabi niyang mananatili siya rito ng 1 buwan tapos aalis na. Napakatigas talaga ng ulo mo. Napakatalino mo kapag nasa misyon. Bakit pagdating dito, parang wala kang maisip? Nakilala mo na siya. Ano ba talaga ang tingin mo sa kanya? Kung gusto mo siya, ligawan mo. Sa tingin ko, mabuting tao siya. May pinag-aralan at magagawa natin siya ng trabaho. Sa totoo lang, ang dahilan lang kaya pumayag akong magpakasal noon ay dahil pakiramdam ko tamang panahon na. Nagkataon din kasabay iyon ang promosyon ko. Ipinakilala ako ng pamilya ko sa apo ng kasamahan sa serbisyo ng lolo ko. Tinamad na akong humanap ng mapapangasawa, kaya hinayaan ko na lang ang pamilya kong magpasya. Pero hindi ko naman talaga nakilala si Ivan. Palagi akong abala sa mga misyon, pagsasanay o kaya nasa assignment. Pagkatapos na nangyari kay Ivan, tuluyan na akong nawala ng balak na humanap pa ng asawa. At ngayon, bigla na lang lumitaw ang lalaking nakapangalan mismo sa sertipiko ng kasal ko. Hindi ko pa rin lubos maproseso ang lahat. Sa tingin ko, prangka naman siyang tao. Sinabi niya agad sa akin na gusto niyang makipagdiborsyo. Ayaw niya sa isang kasalang inayos lang ng pamilya. Ihahain ko muna ang petisyon. May panahon pa naman habang hinihintay itong maaprubahan. Samantala, sa kabilang panig ng himpilan, wala akong kaalam-alam na ganito ang pinag-uusapan ni Commander Wen at ng asawa ko. Dinala na ako sa bahay ng pamilya Wen. Nagpunta rin ang mga kapitbahay mula sa mga bahay sa paligid para makiusyoso. Palipat-lipat sila ng bahay na parang may piyesta. Napalibutan ako at halos parang iniimbestigahan. Narinig kong tumawid ka raw sa disyerto. Mukhang sa maling hintuan ka bumaba. Buti na lang at ligtas ka. Paano kung may nangyari sa iyo roon? Tama, sa maling hintuan nga ako bumaba. Nagmamadali kasi ako at hindi ko natanong ng maayos. Palang hindi pala nagsisinungaling ang matandang may karitong hinihila ng baka. Akala ko siya ang nagkamali pero ako pala. Pero paano ninyo nalaman agad na kararating ko lang? Sa ganito kaliit na lugar, mabilis kumalat ang lahat. Muli kong napagtanto kung gaano kalakas ang chismis. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa internet. Narinig kong nag-aral ka sa universidad sa Kabisera. Ano ang kursong tinapos mo? Medisina. Medisina. Napakaganda niyan. Hindi ka maubusan ng trabaho. Isa ka pang graduate sa universidad. Commander si Serena Song. Bilang miyembro ng pamilya ng isang sundalo, malamang matutulungan ka ng nakatataas na maitalaga sa isang posisyon. Talagang kahanga-hanga ka. Isipin mo nga, isang doktor at isang commander. Napakaganda ng magiging buhay ninyong dalawa. Talaga akong naparito para makipagdiborsyo. Talaga bang bumiyahe ka ng ganito kalayo para lang makipagdiborsyo? Binata, sigurado ka ba talaga? Kung hindi ako sigurado, bakit pa ako pupunta rito? Tama, maganda ang asawa ko at napakabait niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan kong manatili. Napakabata mo pa. Baka ito na ang tadhanang nagdala sa inyo sa isa't isa. Bigyan mo muna siya ng pagkakataon. Wala ka namang mawawala. At hindi ko lang iyan sinasabi. Talagang napakagandang babae ni Commander Song. Hindi ka basta-basta makakahanap ng katulad niya. Ilang taon na ba siya? Napakabilis niyang naging commander. Sarili niyang kakayahan ang nagdala sa kanya roon. Napakatalino pa. Alam mo naman ang kasabihan. Kapag itinadhana ang dalawang tao, magkikita at magkikita sila, gaano man sila kalayo sa isa't isa. Baka talagang kayo ang nakatakda para sa isa't isa. Mahilig talagang magsabi ng ganyan ang mga nakatatanda. Ang nagawa ko na lang ay bumiti ng alanganin at manahimik. Narito na si Commander Song. Hindi pa ako naging ganito kasaya na makita ang asawa ko. Talagang natakot ako sa mga aling ito. Mga ate, susunduin ko na siya. Ginagabi na. Kapag masyadong nahuli, maubusan na ng mainit na tubig sa paliguan sa ibaba. Gabi na nga. Mauna na ako. Magpahinga na rin kayo. CJ. Gabi na nga. Hindi na kita pipigilan. Bukas, sa bahay na lang namin kayo kumain. Masarap akong magluto. Nakakahiya naman po. Walang problema. Talagang wala. Gustong-gusto ka talaga niya. Pareho nang nagtatrabaho sa malayo ang dalawa kong anak.
Bihira na silang umuwi. Napakatahimik na ng bahay. Masaya ako kapag may mga kabataang bumibisita. Kung ganoon, bukas talaga kayo kakain sa amin. Dahil ganoon niya sinabi, pupunta na lang ako bukas ng walang hiya. Sana lang ay hindi siya magsawa sa akin. Pawang mga bungalo ang bahaging ito ng tirahan ng mga pamilya. Mahigit 500 metro pa ang gusali ng tirahan. Pagdating namin sa ibaba nito, rinig ko na agad ang ingay mula sa loob. May mga magulang na pinapagalitan ang mga anak. May mga batang umiiyak. Naghahalo-halo ang ingay ng bawat pamilya sa manipis na mga dingding. Inihatid ako ni Serena hanggang sa palapag ko. Mauna na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo na lang sa akin bukas. Nawawala ang mainit na tubig sa paliguan sa ibaba pagsapit ng 9:00. Agahan mo kung gusto mong makagamit. Naiintindihan ko. Halos buong araw akong naglakad sa disyerto. Basang-basa ako ng pawis. Ngayon naman, biglang bumaba ang temperatura. Kumuha ako ng malinis na pamalit na damit mula sa maleta, saka kinuha ang palanggana ko at bumaba. May ilang taong nakasalubong ko sa pasilyo, pero kakaunti na lang ang nasa paliguan. Karamihan ay tapos ng maligo. Mas mabuti na rin. Napakatagal na mula nang huli akong maligo na may ibang tao sa paligid. Noong nag-aaral pa ako sa kabisera, pagkakitaan ko lang ng kaunti ang sarili ko, agad akong umalis sa dormitoryo at umupa ng sarili kong matitirhan. May sarili akong banyo. Malinis na kwarto, maayos, may kumpletong pribasiya. Para talagang nasa langit. Medisina ang kursong tinapos ko, at kapag mailibreng oras, mahilig akong gumawa ng mga formula ng sunscreen at mga langis na panggamot para sa mga pasa at pinsala. May hitsura ako at madali akong pakisamahan. Noong nasa kabisera pa ako, madalas purihin ng mga tao ang kutis ko, at ibinabahagi ko naman ang nalalaman ko tungkol sa pagprotekta sa balat laban sa araw. Sino mang gumamit ng ginawa kong langis matapos madapa o masugatan ay ikinukwento agad sa iba kung gaano ito kabisa. Mabilis kumalat ang balita. Hindi nagtagal, direkta na silang lumalapit sa akin para bumili ng sunscreen at ng langis. Malaki rin ang kinita ko dahil doon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa paliguan at nadatnan kong may ilang sundalong palabas na. Magiliw nila akong binati. Bilisan mo na, binata. Malapit nang maubos ang mainit na tubig. Huwag kang magkasakit sa lamig dito. Tama, tama. Salamat. Ibang klase talaga ang bagong asawa ni Commander Song. Napabilis ang lakad ko. Tahimik na nabuo sa isip ko ang isang plano. Mas mabuti siguro humanap na lang ako ng paraan para makapagpainit ng tubig at makaligo sa sarili kong kwarto. Nakakainis ding paulit-ulit mag-igib ng tubig. Wala pa rin naman akong timba. Wala rin akong pampainit ng tubig. Babanggitin ko na lang ito kay Serena bukas. Pagsapit ko sa loob ng paliguan, gabi na talaga. Wala nang kahit isang tao. Tahimik akong natuwa at mabilis na nagsabon at nagbanlaw. Pagkatapos, nagmamadali akong bumalik sa kwarto, humiga sa kama, at hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Ang kalansing ng mga kaldero at kawali. Ang mga magulang na sumisigaw sa mga anak. Ang iyak ng mga bata. Halos walang harang sa ingay ang gusaling ito. Iyon ang gumising sa akin kinabukasan. Umupo ako sa kama, antok na antok pa rin. Nasa mesa sa tabi ng kama ang relo ko. Tiningnan ko ito. 7:30 pa lang ng umaga. Napakaaga pa. Humiga akong muli. Hinila ko ang kumot hanggang sa ulo ko at sinubukang takpan ang ingay mula sa labas. Hindi nagtagal, nakatulog ulit ako. Hindi ako bumangon hanggang 1:00 ng hapon. Pagkabukas ko ng pinto, nakita kong nakatayo si Serena sa labas habang may hawak na 2 nakabalot na kahon ng pagkain. Gaya ng dati, kalmado at walang emosyon ang mukha niya. Likas na may distansya ang dating ni Serena. Para bang tahimik niyang sinasabing huwag siyang lapitan. Ang mga taong hindi pa siya gaanong kilala ay talagang naiintimidahan sa kanya. Pero nang bumukas ang pinto, namula ang mukha ni Serena. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga, hindi ba? Umatras ako ng kaunti at pinapasok siya. Kakagising ko lang. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto para magsipilyo. Naglakad ako sa pasilyo papunta sa lababong nasa labas ng pinagsasaluhang banyo. Talagang malaking problema ang walang banyo sa loob ng kwarto. Katulad ngayon, abala ang bawat pamilya sa paghahanda ng tanghalian. Sa pasilyo, ang isang taong nakapajama at may hawak na sipilyo ay natural na napapalingon ang lahat ng nasa palapag. Lahat ng mata ay nakasunod sa akin hanggang sa huminto ako sa lababo. Ano pa ba ang aasahan mo? Taga-kabisera siya. Ang pantulog pa lang niya halata ng mamahalin.
Napakalambot ng tela. At tingnan mo ang tsinelas niya. Mas maganda ang kalidad kaysa sa atin. Malinis pa. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, ayos lang kung magdiborsyo sila ni Commander Song. Sa isang tingin pa lang, halata ng tamad siya. Tanghaling tapat na, saka palang bumabangon. At si Commander Song pa ang nagdala ng pagkain niya. Tama. Oo nga at gwapo siya, pero tanghali na kung matulog. Ipinaghahatid pa ng pagkain sa mismong kwarto. Kung umasta, parang pinalaking anak mayaman. Paano siya naging bagay kay Commander Song? Anak mayaman? Tunay na batang bukid siya. Paano mo nalaman? Kinuwento iyon ng mga pumunta sa bahay ni Commander Wen para manood ng nangyari. Mahirap ang pamilya nila. Sa loob ng 3 henerasyon, puro babae ang ipinanganak. Isang buong pamilya ng mga anak na babae, saka lang nagkaroon ng isang lalaki. Mula pa noong bata siya, nangunguna na siya sa klase. Nakapasa siya sa unibersidad. Siya lang ang unang nakagawa niyon sa buong baryo. Kaya natural lang na wala siyang ibang alam. Anong silbi ng magaling sa pag-aaral? Ang marunong kumita ng pera ang tunay na magaling. Naririnig ko ang usapan nila. Wala talaga akong pakialam. 1 buwan lang naman ang itatagal ko rito. Malamang hindi ko na sila muling makikita pagkatapos nito. Habang pabalik ako, binabati ako ng mga taong nasa pasilyo. Ngumingiti ako sa bawat isa at bumabati rin. Pagkatapos, binuksan ko ang pinto ng kwarto ko. Nakaupo na si Serena sa maliit na mesa sa sala. Hindi pa nabubuksan ang mga baon na nasa harapan niya. Talagang may kakaiba sa mga taong pinagpala ng magandang hitsura. Kahit nakaupo lang siya, para na siyang isang ipinintang larawan. Huwag mo na akong hintayin. Mauna ka nang kumain. Kumain na ako. Parehong para sa iyo ang dalawang ito. Ito, lugaw na mais. Ito naman, mga pinasingawang tinapay. Hindi ko alam kung alin ang mas gusto mo. Kaya kumuha ako ng kaunti sa pareho. Kung iisipin ko, bukod sa unang nakakailang naming pagkikita, lahat ng ginawa niya pagkatapos noon ay puno ng kabaitan at pag-aalala. Napakabuti ng naging pagtrato niya sa akin. Napunta ang isip ko kay Ivan. Talagang napakalaking tanga niya. Baliw na baliw siya sa isang dalagang ipinadala sa kanayunan. Kung pareho sana ang nararamdaman nila, wala sana akong masasabi. Pero ayaw naman ng babaeng iyon na maghirap. Sinasadya niyang akitin ang anak ng kalihim ng baryo. Pinapalihim pa niyang mag-uwi ito ng pagkain mula sa bahay para ibigay sa kanya. Masama na nga iyon. Pero may asawa na si Ivan, hinabol pa rin niya ito. Sinabi pa niyang buntis siya sa anak ni Ivan. At nang wala na siyang ibang magawa, kinalagkad pa niya si Ivan sa ilog. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakadaling malinlang ng mga binata sa panahong ito. Kung hindi lang sana nasangkot si Ivan sa lahat ng iyon. At namuhay na lang siya ng maayos kasama si Serena. Malamang naging maayos din sana ang buhay niya. Sobra na ito para maubos ko. Kumain ka rin. Kung hindi, masasayang lang ito. Sapat ba talaga iyan para sa iyo? Malamang. Ang totoo, hindi ko lang talaga hilig ang pagkain gawa sa trigo. Mayroon bang nakakaunawa sa pakiramdam na ito? Bigyan mo lang ako ng 1 mangkok ng kanin at kaunting ginisang gulay, kaya kong umubos ng 2 takal. Pero ngayon, kalahati lang ng 1 pinasingawang tinapay ang tinutuka ko. Napakapino kumain ni Ethan. Malayong malayo sa paraan ng pagkain ng mga tao sa kantina ng himpilan. Hindi naman talaga ako mabagal kumain. Kapag lang hindi ko gusto ang pagkain, saka ako mabagal. Hugasan ko na ito. Huwag kang mag-alala. May iba ka pa bang kailangan? Ako na ang bahala. Napakalayo ng pinanggalingan niya. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay alagaan siya ng maayos. Medyo nakokonsensya rin ako. Pero hindi ko rin agad inabot ang mangkok. Hindi ako yung tipong nakikipag-agawan sa gawaing bahay. Kapag may nag-alok na tumulong, masaya akong ipinaubaya iyon sa kanila. Wala akong hiya pagdating doon. Hindi talaga ako komportable sa pampublikong paliguan. Napakaraming tao. Mas gusto kong magpainit na lang ng sarili kong tubig at maligo sa kwarto. Kailangan ko ng palanggana at kaserola para magpainit ng tubig. Isa pa, wala akong kalan. Hindi ko talaga ito napag-isipan. Kailangan ko pa bang matutong gumamit ng kalan? Noong umuupa pa ako sa kabisera, may gas stove na ako. Pero rito, pugo na gumagamit ng uling ang gamit ng lahat. Hindi ko talaga maabala ang sarili ko rito. Sa totoo lang, wala naman akong alam kung paano ito gamitin at wala rin akong balak matuto. Maipaghahanda kita ng kalan. Bahagyang nagulat siya na may taong ayaw gumamit ng pampublikong paliguan.
Samantalang ang nasa isip ko lang ay ang maliit kong inuupahang kwarto sa kabisera. Maliit lang iyon pero kumpleto sa lahat ng kailangan ko. Hindi ko pa nga kailangang maglaba roon. Malaki rin ang kinita ko noon sa kabisera. Pagkatapos kong bayaran ang pagkain at itabi ang ipon ko, ginagastos ko na ang natitira para mamuhay ng komportable. Miss na miss ko na ang buhay na iyon. Sa totoo lang, gusto ko na lang umuwi ng mas maaga. Kahit wala akong gawin sa bahay. Lagi ngang sinasabi ng mga magulang ko na marunong akong mag-enjoy sa buhay. Napakahirap kong pinagdaanan para makatapos ng medisina. Ang gusto ko na lang ngayon ay magpahinga. Naihain mo na ba ang petisyon para sa diborsyo? Kaninang umaga pa. Siguro may sagot na iyon pagkalipas ng ilang araw. Mabuti. Basta maaprubahan ang petisyong iyon, kaya ko nang harapin ang iba. Totoo, malayong malayo ang kalagayan dito sa nakasanayan ko sa kabisera, at hindi rin ito kasing komportable ng bahay. Pero kakayanin ko. Ayos lang ako. Mabilis naman akong makibagay. May gusto nga pala akong sabihin. CJ, mga 10 araw pa siguro bago magkaroon ng sagot ang petisyon, hindi ba? Kapag naaprubahan iyon, aalis na ako. Alam kong sinabi kong mananatili ako rito ng 1 buong buwan para may maipakita kami sa pamilya ko at maniwala silang talagang sinubukan kong ayusin ang lahat. Pero sa totoo lang, sa tingin ko ayos lang kung umalis ako ng mas maaga. Kung tanungin ng pamilya mo, sabihin mo na lang na nanatili ako rito ng 1 buong buwan. Sabihin mong talagang sinubukan natin sa loob ng 1 buwan pero hindi talaga umubra. Pagbigyan mo na lang ako sa isang ito. Nag-aalala akong baka makipag-ugnayan ang pamilya ko sa pamilya ninyo. Kapag nalaman nila ang totoo, hindi na nila ako titigilan. Ayaw na nga niyang manatili rito ng 1 buong buwan. May bahagyang nagbago sa ekspresyon niya matapos marinig iyon. Pero wala na. Commander siya. Isa siyang sundalo. At malinaw na sinabi ng mga ale na napakatapat niyang tao. Malamang hindi papayag ang asawa kong ito na magsinungaling. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. At sabi nga, mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad. Walang saysay na gumawa ng kaaway dahil lang sa maliit na bagay na ito. Kapag naaprubahan na ang petisyon sa diborsyo, pwede ka nang umalis. Kapag nagtanong ang pamilya ko, hindi ako magsisinungaling. Kung hindi talaga kayo magkasundo, hindi talaga kayo magkasundo. Hindi na kailangang magkunwaring sinubukan pa ito ng 1 buong buwan. Hindi magkasundo. Saan banda? Siya lang naman ang nag-iisip niyon. Sa paningin niya, wala namang problema. Sa ngayon, maayos naman siya. Medyo mabagal lang kumain. Medyo mapili rin. Pero wala namang talagang hindi mapagkakasunduan. At kung ayaw niyang gumawa ng gawaing bahay, siya na lang ang gagawa. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pero nang marinig ko ang sinabi niya, gumaan agad ang pakiramdam ko. Tama. Kapag umalis na ako, kung magtanong ang pamilya mo, sabihin mo na lang na hindi tayo magkasundo. Hindi na kailangang pilitin ang isang bagay na wala naman talaga. Hindi pwedeng ang mga magulang ang magpasya para sa mga anak nila. Pagkasabi ko nyon, biglang gumaan ang buong pakiramdam ko. Malapit na. Aalis na ako sa hangganan. Uwi muna. Magpapahinga ng 1 buwan. Pagkatapos, pupunta sa kabisera. Patok pa rin naman ang sunscreen at ang langis kong panggamot. Gagawa ako ng mga bagong produkto. Kikita na naman ng malaki. Pagkatapos noon, saka ko iisipin kung tatanggap ba ako ng posisyon sa isang ospital sa kabisera. Medyo malayo iyon sa bahay. Pero kung ipunin ko ang mga araw ng bakasyon ko, kaya kong umuwi minsan bawat 2 buwan. Sa loob lang ng isang pag-uusap, naplano ko na ang buong kinabukasan ko. Napag-isipan ko na ang lahat. Lahat, maliban sa pag-aasawa. Bitbit ko ang alaala ng 2 buhay. Sa dati kong buhay, mas mataas pa ang bilang ng mga diborsyo kaysa sa mga kasal. Marami na ring hindi na lang nag-asawa. At bata pa rin ako noon. Kakagraduate lang sa kolehiyo. Kaunti pa lang ang lampas ko sa 20 taong gulang. Hindi man lang sumagi sa isip ko ang pag-aasawa. Pagkatapos kong mapunta sa mundong ito, ibinuhos ko ang sarili ko sa pag-aaral. Lalo ko itong hindi naisip. Kahit hindi naman nagkulang ang mga taong may gusto sa akin sa universidad. Pero ang pakikipagrelasyon ay makagagambala lang sa pag-aaral ko, maaaring mawala pa ang scholarship ko, at hahadlang sa gusto kong komportableng pamumuhay. Ang oras ay pera. Ang kumita ng pera ang pinakamahalaga. Nang gabing iyon, si Aling Wen mismo ang pumunta para iayain akong maghapunan sa bahay nila. Talagang nahiya ako. Buti na lang at may ilang tsokolete akong isinama sa maleta ko. Sa mundong ito, isang mamahaling luho ang tsokolate.
Mahal ito at napakahirap makahanap, lalo na ang mga inaangkat mula sa ibang bansa. Regalo lang sa akin ang mga tsokolating ito ng mayaman kong kaibigan. Matagal akong nagsaliksik tungkol sa mga formula ng langis na panggamot. Nang gamitin iyon ng lolo niya, nagsimula ring gumaling ang matagal na nitong iniindang pinsala. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Mayaman ang pamilya nila, kaya marami siyang nakukuhang bihira at inaangkat na produkto. Dahil sa kanya, nakatikim ako ng kung ano-anong pambihirang pagkain sa panahong ito. Kapag binibigyan niya ako ng mas marami kaysa sa kailangan ko, nagpapadala naman ako ng kaunti sa pamilya ko. Hindi ako nagdala ng maraming tsokolate sa pagkakataong ito, pero kalahati pa rin ng isang bag ang laman nito. Ano ito? Inangkat na tsokolate. Regalo ito ng isang kaibigan. Nagmamadali kasi akong umalis kaya wala akong naihandang maayos na pasalubong. Kaya sana tanggapin ninyo ito at tikman. Masarap naman ito. Saan ba naman madaling makakakita ng inangkat na tsokolate ang mga tao rito? Nako, hindi mo na sana inabala ang sarili mo. Inimbitahan ka na nga namin sa hapunan, nagdala ka pa ng napakamahal na regalo. May dignidad din naman ako. Hindi ako pwedeng pumunta sa bahay ng iba nang walang dalang kahit ano. Mahihiya akong makikain ng libre. Munting merienda lang naman ito. Kung hindi ninyo tatanggapin, uuwi na lang ako. Sige na nga. Tatanggapin na namin. Siguraduhin mong marami kang kakain ngayong gabi. May iba pa kaming bisita. Nagyaya rin ang asawa ko ng ilan. Sabay-sabay tayong kakain para magkakilala. Hindi man nila ito napag-usapan, pareho ang nasa isip nilang dalawa. Paglapitin ang dalawang kabataang ito. Pawang malalapit na kasamahan ang mga panauhin. Ang commander ng batalyon. Ang opisyal sa politika. Ang pangalawang commander ng batalyon. Ang pangalawang commander. Magkakasundo silang lahat. Habang kumakain, umiinom at nagkukwentuhan ang mga lalaki, mahusay namang isinasingit ng mga babae ang pagpuri kay Commander Song sa usapan. May 4 na asawa sa mesa. Lahat ay may kasamang mga anak. Pabilog ang mga pisngi at namumula sa luso. Mga batang mapipisil mo talaga sa sobrang cute. Punong-puno ng pagkain ang mesa. Halatang pinaghandaan talaga ito. Isang malaking bandehado ng nilagang manok na may patatas at sotanghon. Nilagang isda na may kabuting tainga ng daga. Ginisang baboy na may atsarang gulay. Piniritong tinapa. Sopas na may itlog. Trigo pa rin ang pangunahing pagkain. May tinapay na gawa sa halong butil. Lugaw na mais. Malalaking pinasingawang tinapay. Nakasalansan ang lahat sa malalaking mangkok. May ilang putahe ring dinala mismo ng mga bisita. Ganyan ang nakasanayan sa panahong ito. Kapag may naghahanda ng salo-salo, may dala ring pagkain ang mga bisita para idagdag sa handaan. Hindi naman ako manhid. Kitang-kita ko ang gusto nilang mangyari. Pero sa simula pa lang, ipinilit na sa akin ang kasalang ito. Tahimik lang akong nag-aaral sa kolehiyo nang bigla na lang itong bumagsak sa akin. Buti na lang at makatuwiran si Serena. Kung mahirap sana siyang pakisamahan, naging miserable na siguro ako. Kaya nakisama na lang ako. Ngumingiti habang kumakain at kapag may pagkakataon, pinaglalaruan ang mga bata. Sa bakuran ng bahay ng pamilya Wen, abala ang mga babae sa paghahanda ng mesa. Nang makitang may ginagawa ang lahat, naisip kong hindi dapat ako nakaupo lang, kaya tumayo ako para tumulong. Pero pinigilan nila ako. Umupo ka na lang dito at bantayan mo muna ang sanggol. Malapit na rin kaming matapos. Ipinasa sa akin ni Aling Wen ang isang matabang sanggol. Ilang buwan pa lang ito. Nakatitig lang sa akin ang malalaki nitong mata. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga bata. Pero kung sanggol na hindi pa nakakapagsalita at wala pang tumutubong ipin, kaya ko naman iyon. CJ, hindi ako tatanggi. Umupo ako sa bakuran habang karga ang sanggol. Si Serena, na halos kinalagkad na ng grupo papasok, ay napatigil pagdating sa bakuran. Nakasuot ako ng kulay abong damit pang ehersisyo at malinis na puting sapatos na delona. Karga ko ang sanggol habang nakayuko rito, nakangiti ng napakalambing. Napatigil din ang mga opisyal na kasunod ni na Commander Wen at Serena. Napadilat sila sa nakita. Hindi nakapagtatakang pinag-usapan siya ng buong himpilan kahapon nang isama siya ni Commander Song sa kantina. Sabi ng lahat, napakagwapo raw ng binatang dumating para hiwalayan ang commander. Ngayong nakita na nila siya ng personal, sa kanila lubos na naunawaan. Sa tigang at maalikabok na lugar na ito, puno ng mga sundalong sanay sa hirap at magaspang ang hitsura, biglang may dumating na isang tahimik, pino at gwapong binata. Sino ba ang hindi mapapatingin? Kompleto na ang lahat. Saktong-sakto ang dating inyo.
Kakaluto lang ng pagkain. Inilabas ko na rin ang pinakamagandang itinabi namin. Halika na. Umupo na kayong lahat. Abalang inasikaso ni Aling Wen ang lahat. Ay, o nga pala. Ipakikilala ko muna kayo. Ito si Ethan Yu. Magandang araw, Ginoong Yu. Tumayo ako habang karga pa rin ang sanggol at alanganing ngumiti. Hindi naman mali ang tawag nila. Legal pa rin naman kaming mag-asawa. Pero hindi pa rin iyon komportableng pakinggan. Ngumiti ako bilang tugon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang palangganang hiniling mo, pati ang kaserola at kalan, ipapadala ko mamaya. Ayos. Salamat. Kumain ka na, Ethan. Napakaganda ng kutis mo. Napakalinis at napakakinis. Malamang dahil palagi akong gumagamit ng sunscreen. Napakatuyo ng hangin dito. Araw-araw pa kayong bilad sa araw at hinahampas ng hangin. Kaya naman pala, napansin ko ng iba ang kutis mo kumpara sa iba. Hindi ko akalaing ganoon lang pala kasimple. Ang sunscreen na sinasabi mo, mahal ba iyon? Hindi naman. Ako mismo ang gumawa noon habang nasa universidad pa. Bumili lang ako ng mga sangkap at ako na ang naghahalo. Hindi naman magastos. Gumagawa rin ako ng langis na panggamot kapag may libreng oras. Napakabisa nito para sa mga pasa at pinsala. Kaunting pahid lang, malaki na ang naitutulong. Pag uwi ko, padadalhan ko kayong lahat. Nagmamadali kasi akong umalis kaya wala akong naidala. Hindi mo naman kailangang gawin iyon. Nausisa lang kami. Mukhang matrabaho kung ikaw pa mismo ang gumagawa. Siya nga pala. Ngayong nakapagtapos ka na, may trabaho ka na ba? Narinig kong kulang ang mga doktor sa ospital ng himpilan. Kung gusto mo, makakausap ng asawa ko ang mga dapat kausapin para sa iyo. Halatang naghahanap na ng paraan si Aling Wen para manatili ako rito. Hindi naman ako nagmamadali. Kakagraduate ko lang. Kung gusto kong magtrabaho, matutulungan naman ako ng mga propesor ko. Isa pa, gusto ko munang magpahinga ng 1 o 2 buwan. Matapos ang napakaraming taon sa universidad, pakiramdam ko ubos na ang isip ko. Hindi ito ordinaryong pagod. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa scholarship, malamang nagkampante lang ako. Hindi ako likas na matalino tulad ng ilan kong kaklase. Kailangan kong magsikap ng 3 o 4 na beses pa kaysa sa kanila para lang manatili sa mga nangunguna. Akala ng mga propesor ko, napakalaki ng pagmamahal ko sa medisina. Lagi nila akong tinitingnan ng may pagmamalaki. Paano ko naman sasabihin sa kanila na pera lang talaga ang habol ko at ang scholarship ang nagbabayad ng mahigit kalahati ng matrikula ko? Kaya ang tingin nila sa akin, masipag, masikap, tapat sa propesyon, warang estudyante, at may napakagandang kinabukasan. Napakagandang hindi pagkakaunawaan. Hindi pwede yan. Ang paghahanap ng trabaho ay kailangang pagplanuhan ng mabuti. Dapat magsimula ka na agad. Paano kung maunahan ka sa magagandang pwesto? Sayang naman. Magandang pagkakataon ang ospital ng himpilan. May dagdag pang sahod kapag sa hangganan ang destinasyon. Malayong malayo ang pananaw ko sa kanila. Bakit kailangang magmadali sa paghahanap ng trabaho? Hindi naman ako kapos sa pera ngayon. Tuloy-tuloy ang benta ng sunscreen at ng langis kong panggamot. Bago ako umalis ng bahay, gumawa pa ako ng panibagong batch. Iniwan ko iyon sa mayaman kong kaibigan sa kabisera para siya ang magbenta. Sa loob ng 4 na taon, nakapag-ipon na ako ng mahigit 10,000 yuan. Napakalaking halaga ng 10,000 yuan sa panahong ito. Karamihan sa mga tao ay ilang dosenang yuan lang ang kinikita bawat buwan. Biglang may nakapansing tulala ako at nagsalita. Napakabuting tao ni Commander Song. Kung bubuo kayong 2 ng pamilya, siguradong magiging maganda ang buhay ninyo. At bagay na bagay sa iyo ang magtrabaho sa ospital ng himpilan. Siya nga pala. May plano ba ang pamilya mo para sa magiging trabaho mo? Wala silang partikular na gusto. Ano man ang piliin ko, susuportahan nila. Ang sabi pa nga ng nanay ko, magpahinga muna ako habang may pagkakataon pa, dahil kapag nagsimula na akong magtrabaho, mawawala na ang mga panahong iyon. Natigilan ang lahat ng naroon. Mahirap ang buhay ng karamihan sa mga tao sa panahong ito. Kaya naiintindihan nilang ipinagmamalaki ng pamilya ang pagkakaroon ng isang graduate sa kolehiyo. Pero kapag nakapagtapos ka na, ang inaasahan ay agad kang maghahanap ng trabaho. Ang magkaroon ng matatag na hanap buhay ang pinakamahalaga. Paanong sasabihin ng pamilya niya na magpahinga muna siya? Tutal, siya lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya nilang puro babae. Kaya naman pala napakapino niyang kumilos. Kung mananatili siya rito sa hangganan habang buhay, hindi ba parang hinihila lang siya sa isang buhay ng paghihirap?
Mahirap ang buhay ng isang asawa ng sundalo. Maaaring maiwan siyang mag-isa sa tirahan ng mga pamilya habang si Commander Song ay nasa misyon ng 10 araw, kalahating buwan, minsan kalahating taon, o mas matagal pa. At kung magkaroon sila ng mga anak, siya lang ang magpapalaki sa mga ito habang inaasikaso ang lahat ng gawain sa bahay. Kakayanin kaya niya iyon? Sa isang tingin pa lang, halatang hindi siya sanay sa hirap. Kung ipipilit ang kasalang ito, lalo lang siyang mahihirapan. Napakabukas ng isip ng pamilya ninyo. Napakaganda niyan. At ang mga kamay mong iyan, halatang kamay ng taong laging may hawak na panulat. May munting tuwang sumiklab sa loob ko. Ito na ang pagkakataon ko. Kung magagawa kong malinaw na ipakitang wala talaga akong alam sa mga praktikal na gawain, hindi lang iisipin ng mga aling ito na hindi ako bagay kay Serena. Baka pati si Serena mismo ay lalo pang makumbinsing tama ang diborsyo. Nang mapagpasyahan ko iyon, tumigil na akong makisabay sa kanilang usapan. Sana huwag ninyo akong pagtawanan. Mula pagkabata, hindi ako pinapayagang gumawa ng kahit isang gawaing bahay ng mga magulang ko. Kapag nagwalis lang ako o naghugas ng isang mangkok, papagalitan agad ng mga magulang ko ang mga ate ko dahil hindi raw nila ako inaalagaan ng mabuti. Hindi ako marunong magluto. Hindi ko rin kayang labhan ang sarili kong damit. Noong nasa unibersidad pa ako, umuupa ako ng matitirhan sa labas ng kampus at nagpapabayad ako sa kapitbahay para siya ang gumawa ng gawaing bahay. Talagang wala akong alam sa mga iyon. Sa dati kong buhay, may mga kagamitan at matatalinong sistema sa bahay para sa lahat. Sino pa ba ang mano-manong gumagawa ng mga iyon? Pati ang mga lalaking umiinom ay natahimik. Kung hindi lang namin narinig na 3 salinlahi ng tapat na magsasaka ang pamilya ninyo at lumaki ka sa isang mahirap na baryo, iisipin talaga naming isa kang anak mayaman. Nagpapabayad ka pa ng ibang tao para gumawa ng gawaing bahay habang nag-aaral ka? Nagkatinginan ang mga babae sa mesa. Pagkatapos, napatingin silang muli kay Serena. Kawawa naman. Niloko na nga siya ng una niyang asawa. Pinagtaksilan pa siya. Buti na lang at ibang pangalan pala ang nasa sertipiko ng kasal. Pero ang taong iyon naman ay wala ring alam sa mga praktikal na bagay. Hindi nakapagtatakang gusto niyang makipagdiborsyo. Kung mananatili siya rito ng matagal, hindi ba para na rin niyang pinili ang maghirap? Nagbago ang himpapawid sa paligid ng mesa. Samantalang ako naman ay lubos na nasiyahan. Sa isip-isip ko, sige pa. Subukan pa ninyong pagtambalin kami. Masaya na ba kayo? Si Aling Gwen ang unang nakabawi. Mumiti siya ng alanganin. Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Kumain na kayo bago lumamig ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, sandali pa akong nakipagkwentuhan sa mga lalaki. Nang umalis kami, bandang 8:00 na ng gabi. Magkatabi kaming naglalakad ni Serena. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. May banayad na pagkailang na namamagitan sa aming dalawa. Napatingin ako sa kanya. Maayos na maayos ang uniforme niya at taglay pa rin ang tahimik na orang nagsasabing huwag kang masyadong lumapit. Talagang may dating ang asawa kong ito. Isang tunay na commander. Pasensya na. Silang bahala sa paghahanda ng hapunan ngayong gabi. Hindi ko iyon ipinlano. Sana hindi ka masyadong nailang. Patag ang boses niya. Walang init sa panlabas na anyo. Pero ramdam ko pa rin ang paghingi niya ng paumanhin. Hindi ko inaasahang magsusori siya. Kahit kailan. Naiintindihan ko naman kung saan sila nanggagaling. Hindi nila alam ang buong kwento tungkol sa atin. Mabuti naman ang intensyon nila. Isa pa, wala namang malaking problema. Nag-enjoy pa nga ako sa hapunan. Hindi maintindihan ni Serena kung ano ang nagustuhan ko roon. Sa isip niya, wala halos emosyon ang paraan ng pagsasalita niya. Wala ring bakas ng pagiging mayabang o spoiled. Pero halos sigurado siyang hindi ako nagsasabi ng totoo. Kahit noong hapunan, wala akong ipinakitang tunay na nararamdaman. Ilang beses niya akong palihim na sinulyapan habang kumakain. Masigla naman akong kumain ng mga ulam. Pero halos hindi ko ginalaw ang mga tinapay at pinasingawang tinapay. Ang mga pagkaing dinadala niya sa akin nitong nakaraang 2 araw. Hindi naman sa hindi ko kayang kainin. Hindi lang talaga iyon ang gusto ko. Pero wala akong sinasabing kahit ano. Tahimik ko lang itong kinakain. Hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagkainis. Marahil ginagawa ko iyon para hindi masaktan ang damdamin niya. Habang iniisip iyon ni Serena, napansin niyang marami rin pala akong magagandang katangian. Saglit siyang huminto. Pupuntahan kita para sindihan ang kalan. Pagkatapos noon, tandaan mo na lang na palitan ang uling at panatilihing nakasindi ang apoy. Akala ba niya hindi ko alam kung paano magpalit ng uling?
Hindi man ako gumagawa ng gawaing bahay, hindi naman ako walang alam sa mga simpleng bagay. Kung hindi ko pa kaya ang ganoon kasimpleng gawain, nakakahiya naman talaga. Umiti ako. Siyempre, kaya ko. Commander Song, kahit 3 taong gulang na bata alam kung paano gawin yan. Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi ni Serena. May bahagyang saya ang sumilay sa mga mata niya. Kung ganoon, sisindihan ko na lang ang kalan. CJ, kukunin ko na rin ang marurumi mong damit. Sa ngayon, ikaw muna ang maglaba. Kapag nahirapan ka, hihingi ako ng tulong sa ilang ate rito. Huwag. Kaya ko iyon. Ako na ang bahala. Hindi naman gaanong marumi. Banlaw lang ng kaunti, ayos na. Pakiusap, huwag mo nang abalahin ang iba. May dignidad din naman ako. Isa pa, hindi ko naman sila binabayaran. Hindi ko kayang ipaubaya sa kanila ang paglalaba ng mga damit ko. Madali lang naman ang paglalaba. Ibabad mo sa palanggana. Kuskusin. Banlawan ang sabon. Pigain. Pagkatapos, isampay. Simple lang. Naglakad akong pabalik sa gusali ng tirahan ng mga pamilya habang medyo hindi komportable. Saan man ako magpunta, may mga matang nakatingin sa akin. Parang gumagapang sa balat ko ang lahat ng chismis na tungkol sa akin. Tumingala ako sa langit. Kinuha ko ang palanggana ko at bumaba papunta sa paliguan. Mga kalahating oras ang lumipas, dahan-dahan akong umakyat pabalik habang bitbit ang palanggana at ang bagong laba kong damit. Pagdating ko sa 2 palapag, nadatnan kong inaayos ni Serena ang kalan sa harap ng pinto ko. Saglit akong natigilan. Pumasok muna ako para isampay ang mga damit, saka muling lumabas. Tumayo ako sa may pintuan at pinanood si Serena habang may inuutusan siyang tumulong. Sa pasilyo ng 2 palapag, panay ang lingon ng mga residente. Commander Song, napakaalaga mo naman. Scholar iyan. Kamay niya, panghawak ng panulat. Sa tingin mo ba kaya niyang gumawa ng mabibigat na trabaho? Tigilan mo nga ang kalokohan. Tunay na pamilya ng magsasaka ang pinanggalingan ni Ethan. Abala lang siya sa pag-aaral. Hindi siya katulad ng taidan mo na laging kulelat sa pagsusulit at araw-araw puro putik o sipon ang nasa katawan. Hoy! Kung sobra mong iniintindi ang taidan ko, bakit hindi mo muna ampunin ng ilang araw? Ano bang mali sa sinabi ko, matandang bruha ka? Alam ng buong lugar na maghapon lang naghahabol ng manok at nagtatakbo kung saan-saan ang taidan mo. Araw-araw pag uwi galing eskwela, paikot-ikot siya sa bakuran, marumi mula ulo hanggang paa. Noong huling pagsusulit, hinabol mo pa siya palabas ng gate ng paaralan para bugbugin. Sigaw kayo ng sigaw sa kalye. Halatang mababa na naman ang marka niya, pero wala ka man lang hiya. Mukhang magsasakita na talaga ang dalawa. Napakurap ako bago sumingit. Tama na. Ganyang edad na kayo, pero araw-araw pa rin kayong nagtatalo. Alam ba ninyo kung anong oras na? Kung wala na kayong ibang gagawin, matulog na lang kayo. Kinamot ko ang ilong ko at alanganing napatingin kay Serena. Parang wala siyang narinig. Walang kahit anong reaksyon sa mukha niya. Tapos na. Tandaan mo lang napalitan ang uling. Salamat. Pasensya na sa abala. Buti na lang hindi na ito magtatagal. Kung hindi, nakakahiya namang isang matandang lalaki pa ang umaasa ng ganito sa tulong ng iba. Mukhang hindi naman iyon itinuturing na abala ni Serena. Bahagya lang siyang tumango bago tumalikod at umalis. Isinara ko ang pinto. Huminga ako ng mahaba at malalim. Hindi ko pa rin magawang masanay sa banyagang lugar na ito. Lahat dito ay nagpaparamdam sa akin na wala ako sa sarili. Iniunat ko ang katawan ko ng tamad. Mahina akong bumuntong hininga. Pagkatapos, sinipa ko ang sinelas ko. Lumipad ang peres nito sa magkaibang direksyon. Bumagsak ako sa kama at ibinaon ang sarili ko sa kumot. 2 araw ko na sa gusali ng tirahan ng mga pamilya. Maaga pa lang ng umaga, ginising na ako ng ingay sa labas. May matatandang pinapagalitan ang mga bata. May mga magkakapitbahay na nagbabatian habang nagdaraan. Diretso sa tenga ko ang lahat ng iyon. Sa sobrang ingay, pakiramdam ko nasa palengke ako nagising. Isasaklob ko na sana ulit ang kumot sa ulo ko nang may kumatok sa pinto. Humihikab akong bumangon at naglakad papunta roon habang halos nakapikit pa ang mga mata ko. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Serena. Nakaayos na siya sa buong uniforme at may dalang almusal. Pilit kong iminulat ang mga mata ko. May naibulong akong parang magandang umaga, saka agad na tumalikod at bumalik sa loob ng kwarto. Iniwan kong nakabukas ang pinto at dumapa ulit ako sa kama. Natigilan si Serena sa may pintuan habang hawak ang baon na pagkain. Sa isip niya,
Kahapon hanggang tanghali siyang natulog. Mukhang hindi na yata kailangang dalhan pa siya ng almusal. Pero narito na rin naman siya. Pumasok siya sa loob. Pagdaan niya sa pintuan ng silid, napasilip siya. Bukas ang maleta sa sahig. Nagkalat ang mga damit sa loob. Katabi ng mga ito ang kung ano-anong maliliit na bote at garapon na hindi niya makilala. Ang gulo. Iyon ang una niyang naisip. Pagkatapos, napansin niya ang mga tsinelas sa sahig. Tahimik siyang pumasok sa silid. Pinulot niya ang 2 tsinelas at maayos na inilagay sa tabi ng kama. Sa isip niya, talagang wala man lang itong pag-iingat. Bumalik agad siya sa pagtulog kahit bukas ang pinto at narito pa ako. Ethan, inilagay ko na ang almusal sa mesa sa labas. Painitin mo na lang kapag nagising ka, o hintayin mong dalhan na lang kita ng tanghalian. Malamig pero malinaw ang boses niya, umaalingaw sa tahimik na silid. Lumipas ang ilang sandali. Wala pa ring sagot. Pinisil niya ang sentido gamit ang 2 daliri. Sige na nga. Wala ring saysay na makipag-usap sa taong himbing na himbing ang tulog. Wala rin naman siyang maririnig. Hindi na siya nagtagal. Habang palabas, maingat pa niyang inayos ang kalat na diuling para hindi mamatay ang apoy. Maaga pa ng umaga. Hoy, makinig kayo. Kaninang umaga habang hinahatid ko ang anak ko sa eskwela, may nakausap ako. Hindi mo iisiping galing siya sa mahirap na baryo, pero noong nag-aaral siya sa universidad sa kabisera, ipinag-arkila pa talaga siya ng pamilya nila ng tirahan sa labas ng kampus at kumuha pa sila ng taong mag-aalaga sa kanya. Talaga? Kaya naman pala napakapino niyang tingnan para sa isang lalaki. Isa talaga siyang spoiled na anak mayaman. May katulong pa? Alam ba ninyo kung gaano kamahal iyon? Oo nga. Narinig ko pa nga hindi siya marunong magluto at hindi rin marunong maglaba. Sobrang nag-aalala ang pamilya niya na hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Puro babae pa ang magkakapatid nila. Siya lang ang nag-iisang lalaki. At nakapasok pa sa universidad. Malamang talagang pinalaki siyang parang prinsipe. Kaya pala araw-araw siyang dinadalhan ni Commander Song ng pagkain. Malamang alam na niyang hindi siya marunong magluto. Kung hindi, baka magutom talaga siya. Ang kulit mo. Sandali. Hindi yata tama iyan. Nakita ko siyang naglalaba sa may gripo nang pauwi ako galing paliguan kagabi. Ano bang alam mo? Naglaba rin ako kahapon. Nakipagkwentuhan pa nga ako sa kanya. Napakarami niyang ginamit na sabon. Puro bula ang buong palanggana. At inilabas na niya agad ang mga damit bago pa tuluyang mabanlawan. Sayang sa sabon. Pero wala namang ibang gagawa para sa kanya rito. Kaya napipilitan siyang gawin iyon mismo. Sa totoo lang, may katwiran naman talaga ang diborsyo. Hindi pa ako nakakakita ng anak ng magsasaka na katulad niya. Karamihan sa mga batang lalaki sa baryo, 5 o 6 na taong gulang pa lang, nagtatrabaho na sa bukid. Sino pa ba ang kailangang pagbayaran ng mag-aalaga hanggang makatapos ng universidad? Tingnan ninyo ang mga kamay niya. Halatang panghawak lang ng panulat. Hindi tulad ng magagaspang nating mga kamay na sanay sa trabaho. Pero aminado ako. Talagang napakagwapo niya. Ano naman ang silbi niyon? Kung wala siyang maitutulong sa bahay at wala siyang alam gawin, mas mabuti pang magdiborsyo na lang sila. 10 araw, minsan kalahating buwan, nawawala si Commander Song dahil sa mga misyon. Ano ang uwian niya? Tama, napakagwapo niyang tingnan. Pero kung wala naman siyang kayang gawin, hanggang doon na lang iyon. Mas mabilis nang kumalat ang chismis tungkol sa akin. At habang tumatagal, lalo pa itong lumalala. Samantalang ako, ang sentro ng lahat ng usapan, himbing pa rin ang tulog. Nang magising ako, lampas 11:00 na. Tamad akong dinampot ang palanggana at mga gamit sa paghihilamos, saka naglakad papunta sa mga gripo. Gaya ng dati, may ilang taong nadaanan ko. Pero iba ang tingin nila ngayon. Mas kakaiba kaysa dati. Hindi ko na iyon masyadong inisip. Tinitingnan ko sila at niningitian isa-isa. Bakit ba ganyan silang makatingin sa akin? Ang kakaiba naman. Buti na lang hindi ako madaling mailang sa mga tao. Kung hindi, baka hindi ko kayanin. Pagbalik ko sa kwarto matapos maghilamos, natigilan ako nang makita ko ang almusal sa mesa. Sandali. Pumunta pala rito si Serena kaninang umaga. Napahampas ako sa noo. Ano ba ang ginawa ko? Iniwan ko lang siyang nakatayo sa pintuan tapos bumalik ako sa pagtulog. Kung wala ang almusal na ito, tuluyan ko na sanang nakalimutan. Lumapit ako at binuksan ang lalagyan. Ha! Lugaw pala ngayong umaga. Mukhang lugaw na gawa sa magkahalong butil. May kasamang atsarang gulay sa gilid.
At isang pinasingawang tinapay. Isa na namang pinasingawang tinapay. 3 araw na. Bawat pagkain. Puro gawa sa trigo. Kapag kumain pa ako ng isa pang tinapay, baka ako na mismo ang maging tinapay. Nakatitig lang ako sa almusal sa harap ko. Gutom ako. Hindi sa tiyan, kundi iyong malalim na pakiramdam na may kulang. Matapos itong titigan sandali, itinulak ko ito palayo. Hayaan na. Hindi muna ngayon. Mukhang naging abala si Serena. Hindi siya dumaan ng tanghali. Hindi rin ng gabi. Medyo nagulat ako. Tahimik kong naisip. Kabaitan na nga ang dinadalhan niya ako ng pagkain. At kung hindi man niya gawin iyon, ayos lang din. Ilang araw na rin akong kumakain ng pagkain niya at nakikitira rito ng libre. Sobra-sobra na iyon. Pagsapit ng tanghali, pinainit ko sa kalan ang almusal kaninang umaga. Kaunti lang ang kinain ko. Pagkatapos, umupo lang ako sa kwarto at nakatitig sa kawalan. Walang telepono, walang telebisyon, walang kaibigan, walang libro. Wala ni isang paraan para malibang. Matagal na akong napunta sa mundong ito at nakasanayan ko na ang karamihan sa mga bagay. Pero ang ganitong klaseng pagkabagot, ibang usapan na iyon. Nakaupo lang ako sa kwarto, kinu-question ang buong buhay ko. Hindi man lang ako lumabas kahit isang beses. Kapag pagod, hihiga. Kapag nauuhaw, iinom ng tubig. Kapag inaantok, matutulog. Nagpatuloy iyon hanggang lagpas hating gabi. Lumulutang ako sa pagitan ng tulog at gising nang biglang sumabog ang galit na sigaw ng isang lalaki. Kasunod ang sigaw ng isang babae. May malalakas na kalabog at tunog ng mga bagay na inihagis. Bigla akong napabangon. Akala ko masamang panaginip lang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ingay. Tuluyan akong nagising at binuksan ang pinto. Punong-puno ng mga residente ang pasilyo sa 2 palapag. Lahat ay nanonood. Makikita sa mga mukha nila ang halo ng pagkasanay at pag-usisa. Napansin ako ng isa sa mga ali at agad akong kinausap. Nagising ka rin? Sa katabing pamilya iyan. Sa bahay ni Kapitan Joe. Kakarating lang ng asawa niyang si Flora Liu mula sa probinsya para samahan siya rito. Mainitin ang ulo niyon. Kapag nagsimula, tuloy-tuloy na. Hindi namin alam kung ano na naman ang pinagmula ng away nila ngayon. Tumingin ako sa paligid. May isang taong halatang iritang nagrereklamo. May makakatulog pa ba rito? Samantala, ang iba ay halatang aliw na aliw. 2 o 3 ang magkakatabing nagbubulungan. Ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa ng pajama. Nahawakan ng mga daliri ko ang isang aspile na hindi ko na malayang naipasok ko roon noong araw. Biglang itinulak ng babae palabas ng pinto ang 2 niyang umiiyak na anak. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa lalaking nasa loob. Marcus Joe. Wala kang hiya. Magpaliwanag ka ngayon din. Sino ang babaeng iyon kanina? Kung hindi, isasama ko ang mga bata at uuwi na kami. Sinabi ko na. Hindi ko siya kilala. Nagtatanong lang siya ng daan. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? May tinamaan sa sinabi niyang iyon. Biglang sinunggaban ni Flora Liu ang mukha niya. Kinakamot ito ng buong lakas. Napangiwi agad si Marcus Joe sa sakit at itinaas ang mga braso para protektahan ang sarili. Biglang sumigaw si Flora Liu. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako para sa ibang babae. Umiti ka pa sa kanya kanina. Tapos ngayon ako pa ang pinapahiya mo? Marcus Joe. Hindi na ako magpapapigil. Buong lakas siyang sumugod. Kamay at paa sabay-sabay. Tuluyan nang sumabog ang galit ni Marcus Joe. Nagkasuntukan ang 2. Natigilan ang lahat ng nanonood. Agad silang nagsiksikan para awatin ang mag-asawa. Pero lahat sila ay nagkamali sa paghusga kay Flora Liu. Walang makapigil sa kanya. Tuluyang nagkagulo ang buong pasilyo. Tahimik ko lang silang pinanood habang lalo pang lumalala ang rambulan. Sa may pintuan, lalo pang lumalakas ang iyak ng 2 bata na karga ng kapitbahay. Nakakabingi ang ingay. Parang sasabog na ang ulo ko. Lalo nang nawawala ng kontrol si Flora Liu. Namumula na ng husto ang mga mata niya. Kapag nagpatuloy ito, siguradong tataas ang presyon niya at baka bigla na lang siyang bumagsak. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Inunat ko ang aspileng nasa bulsa ko at mabilis na kumilos. Hinawakan ko si Flora Liu sa balikat at malakas siyang hinila paatras. Dahil sa puwersa, napaatras siya at sandaling nahiwalay kay Marcus Joe. Sa maikling sandaling iyon, habang hindi pa siya nakakabawi ng balanse, itinapat ko ang aspile sa isang punto ng akupresyon sa itaas na bahagi ng katawan niya. Unti-unting namanhid ang buong katawan niya. Nawala ang lahat ng lakas niya.
Mabilis kong pinisil ang isa pang punto. Dahan-dahang lumuwag ang ekspresyon niya. Parang tuliro at inaantok na siya. Alam kong normal lang ang reaksyong iyon. Bigla ang pagkapagod matapos ang matinding bugso ng galit. Marahan ko siyang inalalayan pabalik sa loob at pinaupo sa sopa. Halos agad siyang nakatulog. Mabilis ang lahat ng kilos ko. Ilang segundo lang ang buong pangyayari. Hindi makapagsalita ang lahat ng nanonood sa likuran ko. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa ng asawa ni Commander Song? Samantala, kararating lang ni Serena mula sa isang misyon. Bigla niyang naalala na hindi niya ako nadalhan ng pagkain ngayon. Napaisip siya. Pumunta kaya siya sa kantina ng mag-isa? Ilang araw pa lang niya akong dinadalhan ng pagkain, pero parang nakasanayan na niya iyon. Isa na akong ganap na lalaki. Hindi naman siguro ako magugutom hanggang mamatay. Maya-maya, may kumatok sa pinto niya. Commander Song. May nangyari sa gusali ng tirahan. Nag-away sina Kapitan Joe at ang asawa niyang si Flora Liu. Nadamay si Ginoong Yu. Ano nang sabi mo? Nadamay si Ethan? Tama. Hindi namin alam kung ano ang ginawa niya sa asawa ni Kapitan Joe. Pero ayaw na nitong magising. Dinala na siya ng mga babae mula sa gusali sa ospital para ipasuri. Halos hindi mapatahan ang dalawang bata. Gumugulong na sa sahig sa kakaiyak. Si Kapitan Joe naman ay pumunta rin sa ospital para magpagamot ng mga sugat niya. Lumaki ng husto ang gulo kaya pati si Commander Wen ay naalarma. Pumunta na rin sa ospital ang opisyal sa politika. Sapat ng problema na hindi kayang ayusin ni Kapitan Joe ang sarili niyang pamilya. Ngayon, nadamay pa ang isang taong walang kinalaman. Sa ospital ng himpilan, sa maliit na silid ng gamutan, nakaupo ang dalawang bata sa mga bangkito habang dahan-dahang umiinom ng maligamgam na tubig na ibinigay ng nurse. Sa tabi nila, nakaupo si Kapitan Joe habang ginagamot ng nurse ang mga sugat niya. Malalim ang mga gasgas sa mukha at lig niya. Habang nilalagyan ng antiseptiko ang mga sugat, tahimik niyang ikinuyom ang kamao. Si Flora Liu ay nakahiga pa rin sa kama. Hindi pa rin siya nagigising. Nang makita ni Marcos Joe ang pagdating ng mga pinuno, kasama ang mga kapitbahay na sumunod, yumuko siya at nawala ng masabi. Ako naman ay kaswal na nakasandal sa dingding. Nasa bulsa ang dalawang kamay ko. May bahagyang ngiti sa labi ko. Sa tingin ng iba, parang wala lang sa akin ang nangyayari. Pero ang malamig at panatag na tingin sa mga mata ko ang nagsasabing alam na alam ko kung paano ito magtatapos. Commander Song. May tumawag kay Serena. Lumingon ako. Mabilis na pumasok si Serena. Halatang nagmamadali siya. Hindi pa tuluyang tuyo ang buhok niya. Malinaw na kararating lang niya mula sa paliguan. May likas siyang gandang banayad at hindi pilit sa sandaling iyon. Pagkapasok pa lang, ako agad ang nakita ni Serena. Diretso siyang lumapit sa akin. Anong nangyari? Ramdam kong balisa siya. Hindi pa man ako nakakapagsalita, agad siyang nagtanong. Nasaktan ka ba? Napatingin ako sa kanya, bahagyang natigilan. May tunay na pag-aalala sa mga mata ng babaeng ito. Halatang nagulat ang lahat ng nasa paligid. Ano ang ginagawa ni Commander Song? Naroon si Flora Liu, walang malay sa kama. Hindi man lang niya tiningnan. Malalim ang mga gasgas sa mukha ni Kapitan Joe. Hindi rin niya iyon pinansin. Ako lang ang nakita niyang nakatayong maayos. Commander. Hindi pa rin nagigising si Flora. May kung anong aspile si Ginoong Yu. 2 beses niya itong idiniin sa katawan niya. Inalalayan niya siyang makabalik sa loob. Pagpasok namin, hindi na namin siya magising. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ang pino at tahimik na binatang ito ay nakapagpabagsak ng isang tao gamit lang ang isang aspile. Napakabilis. Walang nakakita kung paano niya ginawa. Nakakatakot iyon. Napatingin ako kay Serena. Nakatayo siya ilang hakbang lang ang layo. Nag-away sina Kapitan Joe at ang asawa niya. Lumala ang sitwasyon. Masyado nang mataas ang presyon ng asawa niya. Namumula na ng husto ang mga mata niya. Nag-aalala akong baka pumutok ang ugat sa utak niya. Kaya pinisil ko ang 2 punto ng akupresyon para kumalma siya. Magigising din siya. Mahinahon at mababa ang boses ko, pero malinaw itong narinig ng lahat. Nagkatinginan ang mga tao. Sina Commander Wen at Aling Wen na sumunod din sa kaguluhan ay nagsalita. Marcos Joe. Pamilya mo na naman. Ano na naman ba ang nangyari ngayon? Siya ang nagsimula. Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko ito sinasabi para siraan siya. Napakalayo ng pinanggalingan ni Flora para makasama ka rito. Hindi madali ang ginawa niya.
Pagpasensyahan mo naman siya. Commander, kayo na ang humusga. May babaeng nagtanong lang sa akin ang direksyon kanina. 2 o 3 pangusap lang ang napag-usapan namin. Pero agad na inisip ni Flora na may relasyon na kami. Paano ko basta nalang palalagpasin iyon? Commander, natutulog lang si Flora Liu. Magigising siya maya-maya. Mataas ang presyon niya. Kailangan niyang bantayan iyon at iwasang magalit ng husto. At gaya nga ng sinabi ko, ganoon ang nangyari. Tulog lang talaga si Flora Liu. 2 beses ko lang pinisil ang punto ng akupresyon gamit ang aspile at agad siyang nakatulog. At natukoy ko pang mataas ang presyon niya sa isang tingin lang. Ibang klase talaga. Humanga ang lahat ng naroon. Bahagya kong itinaas ang baba ko. Wala akong sinabi. 3 taong gulang pa lang ako, nag-aaral na ako ng tradisyonal na medisina. Napakadali lang ng ganitong pamamaraan ng akupresyon. Mukhang maayos na ang lahat. Umuwi na kayong lahat. Madaling araw na. 2:00 na. Paglabas ko ng ospital, humampas sa akin ang malamig na hangin. Napangiwi ako at napayakap sa sarili habang hinihimas ang mga braso ko. Iniabot ni Serena ang isang pangmilitar na Amerikana. Napakurap ako, nagtatakang saan niya iyon nakuha. Hindi sapat ang kapal ng suot mo. Hiniram ko iyan sa doktor na nakaduty kanina. Ibalik mo na lang bukas. Tinanggap ko ang Amerikana at isinuot iyon. Napalingon ako sa kanya. Tumama sa mukha niya ang mahinang liwanag ng poste. Biglang lumambot ang malamig na anyong palaging dala ni Serena. Salamat. Mas maalaga pala ang asawa kong ito kaysa sa inaakala ko. May kalayuan pa ang lalakarin mula sa klinika ng himpilan hanggang sa gusali ng tirahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, pareho pa kaming hindi inaantok. Ethan, mag-usap tayo sandali. CJ, anong gusto mong pag-usapan? Kanina sinabi mong kanluraning medisina ang pinag-aralan mo. Paano mo naman gamay na gamay ang tradisyonal na akupresyon? Nag-aaral na ako ng tradisyonal na medisina mula pa noong 3 taong gulang ako. Hindi ko inaasahan iyon. Tama. May isa pa pala akong sasabihin. Sa susunod, huwag mong bubuksan ang pinto habang antok na antok ka. Alam ko. Himpilan naman ito. Wala namang mapanganib na tao rito. At sa totoo lang, ikaw lang naman ang pumupunta sa pinto ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulitin. Siguro sobrang himbing lang talaga ng tulog ko. Marahil akala ko nasa bahay pa ako, kaya nabuksan ko ang pinto dahil sa nakasanayan. Ganito pala. Sabihin mo nga, ano ang tingin mo sa akin? Tuluyan akong nabigla sa tanong niya. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ko. Humaba ang anino niya sa ilalim ng ilaw sa kalsada. Sa dilim, mas lumambot ang malamig na mga guhit ng mukha niya. Kinamot ko ang batok ko. Sa totoo lang, mabuti kang tao. May prinsipyo, maalalahanin, at napakalaki ng pananagutan mo. Isa kang mahusay na commander. At mabuting kasama. Pagkasabi ko pa lang, gusto ko na agad bawiin. Bakit ko ba sinabi ang kasama? Legal na mag-asawa kami ngayon. Nagkamali lang ang lahat, pero tama bang tawagin ko siyang ganoon? Sa nakalipas na ilang araw, siya ang naghanap ng maleta ko. Siya ang nagbigay sa akin ng Amerikana ng ginawin ako. Siya ang nag-ayos ng kalan ko. Araw-araw niya akong dinadalhan ng pagkain. Kahit buong isip kong ipinipilit ang diborsyo. Hindi niya ako minsan tinrato ng may pagkainis. Puro pasensya lang ang ipinakita niya. Kung ibang tao ang biglang ipinilit sa ganitong kasal, tapos hahabulin pa para makipagdiborsyo, malamang matagal na iyong nagalit. Serena, mabuti ka talagang tao. Totoo. Kaso, mali ang kasal na ito mula pa sa umpisa. Ayokong maging pabigat sa iyo. At ayokong magtiis na lang. Lumaki akong laging inaalagaan. Hindi ako sanay sa hirap. Lalo na sa buhay rito sa hangganan. Gusto kong bumalik sa kabisera at bumuo ng sarili kong buhay. Isang komportable at payapang buhay. Alam ko, naitanong ko na ang tungkol sa petisyon ng diborsyo. Malamang maaprubahan iyon sa loob ng 1 o 2 araw. Isang alon ng ginhawa ang dumaloy sa dibdib ko. Pero sa ilalim ng ginhawang iyon, may kakaibang pakiramdam ng kawalan na hindi ko maipaliwanag. Pagsapit namin sa gusali ng tirahan ng mga pamilya, 10 oras na ng gabi. Bubuksan ko na sana ang pinto nang tawagin niya ako. Ethan, salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Kung wala ka, hindi ko alam kung gaano kalala ang nangyari sa pamilya ni Kapitan Joe. Wala iyon.
Doktor ako. Hindi ko kayang manood lang habang may nasasaktan. Mumiti ako, binuksan ang pinto, pumasok at humiga sa kama. Hindi ako makatulog. Ayaw tumahimik ng isip ko. Hindi pa tuluyang naaayos ang nangyari sa asawa ni Kapitan Joe. Paulit-ulit ko ring naiisip si Ivan, ang lalaking nagpakasal kay Serena gamit ang pangalan ko. Ang tanga niyang isinugal ang buhay niya para sa isang babaeng ipinadala sa probinsya. Kung tutuusin, siya ang naloko. At hindi ko kailanman nalimutan ang babaeng iyon na nagmanipula sa kanya, tapos siya pa ang nakaligtas ng mahulog sila sa ilog. Hindi pwedeng dito na lang iyon magtapos. Krimen ang panghihimasok sa kasal ng isang miyembro ng militar. Hindi lang niya sinira si Ivan. Muntik na rin niyang wasakin ang reputasyon at karera ni Serena. Hindi pwedeng makontento na lang siya sa pagkakakulong at isipin na tapos na ang lahat. Kinabukasan, minsan lang mangyari, maaga akong nagising. Commander Wen. Ito na ang kumpletong ulat. Ibig mong sabihin, sinadya ng babaeng ito na lapitan si Ivan mula pa sa simula? Niloko niya si Ivan. Kinuha ang pera niya. At sa huli, siya rin ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Hindi niya matiis ang buhay sa probinsya. Mapagtiwala at prangka si Ivan. Ganap siyang napasunod ng babaeng iyon. Kahit patay na si Ivan, kailangan pa rin niyang managot sa panghihimasok sa kasal ng isang miyembro ng militar. Agad na ipinag-utos ang muling pagrepaso sa dating kaso. Nang masiyasat itong mabuti, nalaman nilang hindi pala tahimik na nagsisilbi ng sentensya ang babae. Patuloy siyang nagsusumbong sa iba at gumagamit ng mga koneksyon para mapagaan ang parusa niya. Matibay ang mga ebidensya. Idinagdag pa ang sertipiko ng kasal at ang pahayag ng biktimang ibinigay ni Serena. Dahil doon, nadagdagan ang sentensya ng babae. Habang buhay niyang pagdurusahan ang ginawa niya. Sa wakas, nanaig din ang hustisya. Nang makarating ang balita sa himpilan, nakahinga ng maluwag ang lahat para kay Serena. Maging ang mga kapitbahay na dating mahilig magsismis ay iba na ang tingin sa akin. Nang hapong iyon, inilapag ni Serena ang petisyon ng diborsyo sa harap ko. Iniabot niya ang ballpen sa akin. Naaprubahan na. Pirmahan mo. Napatitig ako sa mga salitang nasa papel. Nanigas ang mga daliri ko. Hindi ba ito mismo ang gusto ko? Pero ngayong nasa harap ko na ang sandaling ito, hindi ko magawang pumirma. Sunod-sunod na bumalik sa isip ko ang mga alaala nitong mga nakaraang araw. Sa disyerto. Noong unang pagkakataong ibinaba niya ang depensa niya sa harap ko. Sa sasakyan. Noong tahimik niyang pinabagal at pinakinis ang biyahe para mahimbing akong makatulog. Sa kantina. Tahimik kong itinulak sa kanya ang pagkaing gawa sa trigo na hindi ko kayang ubusin. Gabi-gabi. Siya ang nagsisindi ng kalan ko. Pinupulot ang tsinelas kong nakakalat sa sahig. Ni minsan, hindi niya ako pinilit sa kahit ano. Iginagalang niya ang mga iniisip ko. Pinapansin niya ang mga kailangan ko. Kahit ang maliliit na bagay. Tulad ng alam niyang ayaw ko ng pagkaing gawa sa trigo. At hindi ko gusto ang pampublikong paliguan. Tahimik lang niyang tinatandaan ang lahat. Serena, ayaw ko na ng diborsyo. Ano nang sabi mo? Ayaw ko na ng diborsyo. Makasarili ako noon. Sarili ko lang ang iniisip ko. Kung ano ang komportable para sa akin. Hindi ko nakita kung gaano ka kahanga-hanga ang taong nasa tabi ko. Kahanga-hanga ka. Marahil hindi bitag ang araw na iyon na itinakda ng tadhana para sa akin. Baka regalo pala iyon. Pero sinabi mong hindi mo kayang maghirap. Gusto mong bumalik sa kabisera. Mahirap ang buhay rito. Madalas akong nasa misyon. Minsan, ilang buwan akong wala. Matututo ako. Matututo akong magluto. Matututo akong maglaba. Matututo akong magpalit ng brikete sa kalan. Pwede akong magtrabaho bilang doktor sa ospital ng himpilan. Gagamitin ko ang natutuhan ko para makatulong sa mas marami pang tao. Hihintayin kita tuwing nasa misyon ka. Ipagluluto kita ng sabaw kapag umuwi ka. Gagamutin ko ang mga dati mong sugat. Kakayanin ko ang hirap. Basta ikaw ang nasa tabi ko. Hindi ko na malayang marami na palang tao ang nakapaligid sa amin. Iyan ang gusto ko. Alam kong matatauhan ka rin. Noon pa man, sinasabi kong itinadhana ang dalawang ito. Hindi ko pinirmahan ang petisyon ng diborsyo. Sa halip, hinawakan ko ang kamay ni Serena habang pumapalakpak ang lahat. Tara! Maghain tayo ng bagong rehistro ng kasal. Magpakasal tayong muli. Sa pagkakataong ito, ako, si FNU. Sa sarili kong kagustuhan. Pinipili kitang pakasalan. Serena Song.
Napatingin sa akin si Serena. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiti ng buong puso. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong natuto. Tinuruan ako ni Aling Gwen na magluto. Noong una, wala talagang maayos na lumalabas. Minsan nasusunog. Minsan naman wala talagang lasa. Napapangiwi ako sa sarili kong mga gawa. Hindi ito makakain. Makakain iyan. Kahit ano pa ang kalabasan. Ubusin ko iyan. Mas lalo akong ginanahang magsikap. Hindi lang pagluluto ang pinagpraktisan ko. Naglalaba ako ng sarili kong damit. Nagpapalit ng brikete sa kalan. At pinananatiling malinis ang kwarto. Napansin iyon ni Serena. Lalo kang nagiging maaasahan araw-araw. Unti-unti nang nagiging tunay na tahanan ang munting bahay natin. Hinawakan ko ang kamay niya. Lahat ng ito. Para sa iyo. Gusto kong may tahanan kang palaging babalikan. Kalaunan, nagsimula akong magtrabaho sa ospital ng himpilan. Pinagsama ko ang tradisyonal at kanluraning medisina sa paggamot sa mga sundalo. Ginamit ko rin ang sarili kong gamot na langis para sa mga pasa at pinsala. Isang araw, may isang sundalong nasugatan habang nagsasanay. Pagkatapos kong pahira ng gamot na langis ang sugat niya, halos agad na lumuwag ang tensyon sa mukha ng sundalo. Napangiti siya at malakas na sumigaw. Dr. Yu, napakahusay mo. Himala ang gamot na langis na ito. Basta nakakatulong, sapat na iyon. Pero seryoso. Kahit bagong pinsala sa ensayo o lumang sugat na sumasakit ulit. Kaunting pahid lang ng langis na iyan, humuhupa na agad ang sakit. Ikaw na ang himalang doktor ng lahat. Dinala ko rin ang pamilya ko sa hangganan para bumisita. Pagkakita pa lang ng mga magulang at kapatid kong babae kay Serena, hinawakan nila agad ang mga kamay niya at ayaw na siyang bitawan. Napakaswerte ng anak naming ito. Napakabuti ni Serena. Mas mabuti kang maging mabuting asawa sa kanya. Siyempre. Ngayong nakikita naming maayos na ang buhay ninyo rito at unti-unti na kayong bumubuo ng sarili ninyong tahanan, makakahinga na rin kami ng maluwag. Dumating din ang pamilya ni Ivan para humingi ng tawad ng personal. Mahigpit nilang hinawakan ang mga kamay ko. Anak, napakalaki ng pagkakamaling nagawa namin noon. Ninakaw namin ang talaan ng sambahayan mo at doon nagsimula ang lahat. Araw-araw naming dinadala ang bigat ng konsensyang iyon. Sana mapatawad mo kami. Hindi ko kayo sinisisi. Wala na si Ivan. Kasama niyang nawala ang lahat ng sama ng loob. Ipinapangako kong aalagaan ko si Serena. At iingatan ko ang pamilyang ito. Pagkalipas ng kalahating taon, nagdaos kami ni Serena ng isang simpleng kasal sa himpilan. Walang ingranding seremonya. Mga kapwa sundalo lang namin at kani-kanilang pamilya. Salo-salo, tawanan, at masayang pagdiriwang na parang bagong taon. Nakatayo si Serena sa tabi ko suot ang uniforme niya. Punong-puno ng init ang mga mata niyang noon ko lang nakita. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa gitna ng mga pagbati ng lahat, sinabi ko. Dati, akala ko pabigat lang ang sertipiko ng kasal. Ngayon, alam kong ito ang pinakamahalagang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Serena, habang nabubuhay ako ang magbabantay sa iyo. At ikaw ang magbabantay sa ating bayan. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Tama. Sa paglipas ng panahon, naging isa ako sa mahahalagang doktor ng ospital ng himpilan. Nakagamot ako ng napakaraming sundalong naglilingkod sa hangganan. Mas lalo ko pang pinahusay ang gamot kong langis at ang panangga sa araw. Hindi na lang ang himpilan ang nakinabang. Nakatulong din ang mga iyon sa maraming pamilya ng mga sundalo na may mga problema sa balat. Natanggap ni Serena ang susunod niyang promosyon at nailipat sa himpilan sa kabisera. Sumama ako sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagiging doktor sa ospital ng himpilan sa kabisera. Nagkaroon kami ng isang anak. Isang napakabuting bata. Tuwing katapusan ng linggo, isinasama namin siya sa pagbisita sa mga magulang ko. Masaya at maingay ang buong pamilya kapag magkakasama. Minsan, naiisip ko ang unang araw na dumating ako sa hangganan. 4 na oras akong naglakad sa disyerto. Iisa lang ang laman ng isip ko. Ang makipagdiborsyo. Pero nakakatawa ang tadhana. Isang maling na pirmahang sertipiko ng kasal ang nagdala sa akin sa pag-ibig ng buhay ko. Doon ko naunawaan na ang pinakamagandang buhay ay hindi iyong walang pagsubok, kundi ang magkaroon ng isang taong karapat-dapat mong protektahan. At isang layuning karapat-dapat mong ibuhos ang buong sarili mo. Isang tahanang puno ng init, saya at buhay. Sumandal si Serena sa balikat ko.
Tahimik siyang nakatanaw sa papalubog na araw sa labas ng bintana. Ethan, salamat sa pananatili mo. Ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano talaga ang pakiramdam ng buhay na sulit mabuhay. Dahil sa iyo, nasa akin na ang lahat. Pagod ka na siguro. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Nagluto ako ng paborito mong sabaw. Paano mo na lamang iyon ang gusto ko ngayon? Kapag pagod ka, lagi kang naghahanap ng magaan na pagkain. Pinapansin ko na ngayon. Tikman mo. Hindi ko nasunog sa pagkakataong ito. Mas masarap na kaysa noong huli. Talagang lalo pang gumagaling ang doktoryo natin. Hindi lang sa medisina. Pati sa kusina. Siyempre. Tingnan mo naman kung sino ang asawa niya. Mas lalo nang nakakapit sa iyo ang batang ito araw-araw. Ganyan ka rin ba noong bata ka? Madaling magtampo at laging gustong may nag-aalaga. Sa iyo lang nakakapit. Nagmana sa akin ang bata. Nanay lang ang gusto. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ng bata. Habang pinagmamasdan ko siyang ganoon. Mahinahon. Panatag. Hindi ko maiwasang maalala ang mga unang araw namin sa himpilan. Noon, diborsyo lang ang laman ng isip ko. Ngayon, hindi ako magdadalawang isip na manatili sa tabi niya habang buhay. Kahit ako, nahihirapan pa ring paniwalaan iyon. Ano nang iniisip mo? Iniisip ko noong unang pagdating ko rito. Reklamo ako ng reklamo. At desperado akong umalis. Napakatanga ko talaga noon. Araw-araw kitang pinagsisindi ng kalan noon. At inakala kong normal lang iyon. Sa totoo lang, akala ko wala kang balak manatili. Ayaw mo sa pampublikong paliguan. Ayaw mo sa pagkain gawa sa trigo. Tanghali ka na akong gumising. Talagang inaalala ko kung paano ka mabubuhay rito. Pero kahit ganoon, inalagaan mo pa rin ako ng husto. Ayaw mo ng pagkain gawa sa trigo. Kaya tahimik kitang dinadalhan ng kanin. Ayaw mo ng maingay. Kaya tuwing pupunta ako sa kwarto mo, sinisikap kong maging tahimik hanggat maaari. Noong gabing inayos mo ang gulo sa pamilya ni Kapitan Joe. Ikaw agad ang una kong inalala. Ang una kong tanong ay kung nasaktan ka ba. Asawa kita. Siyempre poprotektahan kita. Noong gabing tinanong kita kung ano ang tingin ko sa iyo. Sinabi kong mabuti kang kasama. Pinagsisihan ko agad iyon. Serena, ayaw kong maging kasama mo lang. Gusto kong maging taong mananatili sa tabi mo habang buhay. Noong nakita kitang nakaupo roon. At hindi mo pinirmahan ang petisyon ng diborsyo. Pakiramdam ko lalabas na sa dibdib ko ang puso ko. Gaano man kahirap ang buhay sa hangganan. Basta kasama kita. Gusto kong manatili. Matututo akong magluto. Matututo akong maglaba. Matututo akong magpalit ng brikete sa kalan. Maaari akong maging doktor ng himpilan. Poprotektahan kita. At aalagaan ko rin ang mga sundalong pinoprotektahan mo. Pagkatapos noon, nagpaturo ako kay Aling Wen na magluto. Sa tuwing may ihahain akong bagong putahe, kinakabahan ako. Serena, tikman mo. Kapag hindi masarap, ulitin ko hanggang maging tama. At sa bawat pagkakataon, mumingiti lang siya at sinasabing, masarap. Ito na ang pinakamasarap na natikman ko. Unti-unti natuto rin ako. Mula sa palaging pagsusunog na niluluto hanggang sa tunay na marunong na akong magluto. Lahat ng iyon para pag-uwi niya, lagi siyang may mainit na pagkain na naghihintay. Isang taon matapos akong sumali sa himpilan, mas lalo ko pang pinagbuti ang formula ng gamot kong langis. Mumingiti akong namimigay nito sa lahat. Pero palagi akong nagtatabi ng isang bote para kay Serena. Araw-araw kang nagsasanay. Puno na ng lumang pinsala ang katawan mo. Pahiran mo ito araw-araw. Kapag nandito ako, mas mabilis gagaling ang mga sugat mo. Gumawa rin ako ng espesyal na panangga sa araw para sa kanya. Napakalakas ng hangin sa disyerto at matindi ang sikat ng araw. Huwag mong hayaang masunog ang balat mo. Ito ang pinakamagandang panangga sa araw sa buong mundo. Iisa lang ang taong bibigyan ko nito. Kapag nasa misyon si Serena, lagi ko siyang hinihintay sa may pinto. Sa oras na bumalik siya, agad kong itinatanong. Pagod ka ba? Gutom ka na ba? Mainit pa ang sabaw. Kapag ikaw ang naghihintay sa akin, kahit gaano kalayo ang pinanggalingan ko, kahit gaano ako kapagod, pakiramdam ko sulit ang lahat. Dr. Yu, aalis na ako. Mag-ingat ka. Hihintayin kita rito pag uwi mo mamaya. Sino ang mag-aakalang ang dating prinsipe-prinsipihan ay magiging ganito? Para kay Serena at sa anak namin, kaya kong matutunan ang kahit ano.
Dati ako ang bunso. Laging inaalagaan ng mga ate ko. Ngayon, isa na akong asawa. Isa na akong ama. May pamilya na akong kailangang panindigan. Tuwing katapusan ng linggo, kapag dinadala namin ang anak namin sa bahay ng pamilya ko, sinasabi ng nanay ko, Serena, napaka-spoiled talaga ng anak naming ito. Ikaw ang dapat pasalamatan. Miney, napakaalaga niya sa akin at napakabuti niyang asawa. Ang dating pinakamalaking pasaway sa bahay, naging lalaking buong pusong inaalagaan ang asawa niya. Bawat kandado may katapat na susi. Ang makilala ko si Serena sa pamamagitan ng kasal na ito ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Pahahalagahan ko siya habang buhay. Alam ko na noon pa man. Itinadhana kayong dalawa. Sinabihan ko pa si Serena noon na subukan ka. Ayaw niya akong pakinggan. Tingnan mo sila ngayon. Napakasaya nila. Kita mo. Hindi ako nagkamali. Mabuting tao si Ethan. Tama. Napakaswerte ko. Ethan, pinagsisihan mo na ba kahit minsan ang pananatili mo rito? Kahit minsan, hindi. Dati, komportabling buhay lang ang gusto ko. Pero ngayon, alam kong walang halagang salapi ang makakabili ng mayroon ako ngayon. Ito ang pinakamagandang buhay. Ikaw, ang anak natin, at ang tahanang ito. Ikaw ang nagbabantay sa ating bayan. Ako naman ang magbabantay sa iyo. Siya ang pinakamatatag na punong tumutubo sa tigang na kapatagan. Ang pinakakahanga-hangang commander sa buong himpilan. At siya rin ang taong pagbubuhusan ko, akong si Ethan Yu, ng buong lakas ko para protektahan habang buhay. Isang sertipiko ng kasal ang naglapit sa dalawang taong pinaglayo ng libu-libong milya. Isang pagkakataong pagkikita sa hangganan ang naging simula ng habang buhay naming pagsasama. Taon-taon mula ngayon hanggang sa huli. Sa bawat payak ngunit napakagandang sandali ng buhay na ito. Mananatili ako sa tabi ni Serena Song. Mula sa unang hibla ng itim na buhok hanggang sa huling hibla ng puti. Mula kabataan hanggang pagtanda, magkasama habang buhay. Pagbalik namin sa kabisera, sa wakas ay nagkaroon kami ng tahanang tunay na amin. Wala nang hangin at buhangin ng disyerto. Wala nang ingay na tumatago sa maninipis na dingding. May maliwanag at maluwag na balkonahe. May mainit at maaliwalas na kusina. Bawat isang bagay sa bahay na ito, kaming dalawa ang magkasamang pumili. Tahimik, payapa at napakatamis ng buhay namin dito. Tuwing umaga, lagi akong nagigising bago pa tumunog ang alarm. Maingat akong bumabangon para hindi magising si Serena. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Mabilis nang lumalaki ang anak namin. Tuwing umaga, sumasabay na rin siya. Patakbo siyang lumalapit sa pintuan ng kusina sa maliliit niyang paa. Kakapit siya sa hamba ng pinto at tatawag ng Daddy. Kahit sino, matutunaw sa munting malambing na boses na iyon. Habang nagluluto ako, nakikipaglaro rin ako sa kanya. Bumubuhos ang liwanag ng umaga sa bintana at tinatamaan kaming dalawa, isang init na hindi kayang ilarawan. Pagsapit ng paggising ni Serena, may mainit ng almusal na naghihintay sa mesa. Upo siya, suot ang uniforme niya, ngunit malambot na ang ekspresyon ng mukha. Hindi na ang malamig at tila hindi malapitang commander sa hangganan. Asawa ko na lang siya. Tahimik siyang kumakain. Paminsan-minsan, inaabot niya ako ng isang pirasong pagkain at inilalagay sa mangkok ko. Simpleng almusal para sa aming tatlo, pero punong-puno ng init ng tahanan. Kapag tapos na siyang kumain at aalis na suot ang buong uniforme niya, lagi ko siyang hinahatid hanggang sa pinto. Inaayos ko ang kwelyo niya at sinasabing, mag-ingat ka. Lilingon siya sa kangingiti. At sa isang ngiting iyon, gumagaan na ang buong araw ko. Sa ospital ng Garrison sa kabisera, dahil sa paraan ko ng pagsasama ng tradisyonal at kanluraning medisina, unti-unti akong nakilala bilang isang mahusay na doktor ng militar. Kumalat sa mga sundalo na mahusay akong magpagaling ng mga lumang pinsala sa pagsasanay, kaya marami ang sadyang sa akin nagpapagamot. Inaalagaan ko ang bawat isa sa kanila ng may tiyaga at malasakit. Malaya kong ipinamimigay ang pinahusay kong medicated oil. Palagi namang maganda ang resulta. Kapag tahimik ang trabaho, nakaupo lang ako sa opisina, inaayos ang mga tala ng kaso o gumagawa ng mga bagong paraan ng paggamot. Pakiramdam ko, punong-puno ng saysay ang bawat araw. Malayo na ako sa dating bagong graduate sa kolehiyo na ang pangarap lang ay humiga at yumaman agad. Pagsapit ng hapon, eksakto akong sumusundo sa anak namin sa paaralan. Pagkakita pa lang niya sa akin, tumatakbo na siya agad habang tumatalbog ang maliit niyang bag. Tatakbo siya papunta sa akin at yayakap ng mahigpit, sabay walang tigil na nagkukwento tungkol sa lahat ng nangyari sa preschool. Habang pauwi kami, dumadaan muna kami para bumili ng sariwang mga sangkap.
Iniisip ko kung makakauwi ba si Serena para sa hapunan. Iniisip ko rin kung anong mga ulam ang pinakagusto niya. May ilan sa mga itinatanim ko ngayon na nagsimula lang bilang mga butong iniuwi ni Serena mula sa disyerto. Ngayon, masigla silang tumutubo sa ilalim ng araw ng kabisera. Kapag maaga nakakauwi si Serena sa gabi, nabubuhay ang buong apartment. Kasama niya ang anak namin sa sala, masayang naglalaro ng mga laruan. Nagluluto ako sa kusina. Ang kalansing ng mga kaserola at kawali, ang halakhak ng anak namin, at ang paminsan-minsang malumanay na boses ni Serena habang nagtuturo sa bata, lahat ng iyon ang pinakamagandang tunog na alam ko. Matagal nang gumaling ang pagluluto ko. Wala nang nasusunog. Wala na ring pagkaing matabang at walang lasa. Bawat putahe para sa kanya. Lagi siyang nakangiting nagsasabing ang luto ko ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Kapag gabing hanggang huli siyang nagtatrabaho o nasa assignment, tahimik kong inaalagaan ang anak namin. Paliligo. Oras ng kwento. Kapag tulog na ang bata, iniiwan kong bukas ang ilaw sa sala at pinananatiling mainit ang isang kaserola ng sabaw sa kalan. Gaano man siya kalat umuwi, sa oras na buksan niya ang pintuan, may mainit na pagkain na agad na naghihintay sa kanya. Mabigat siyang upo sa sopa, pagod na pagod. Upo ako sa tabi niya. Dahan-dahan kong minamasahe ang balikat at batok niya. Tahimik akong nakikinig habang ikinukwento niya ang maliliit na nangyari sa maghapon. Walang pagputol sa pagsasalita niya, walang reklamo, nandyan lang ako sa tabi niya. Tuwing weekend kami pinakapanatag. Isinasama ko sina Serena at ang anak namin sa parke. Pinapanood naming tumatakbo ang bata sa damuhan. Magkatabi kaming nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng sikat ng araw, nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano lang. Walang iniisip na assignment, walang inaalalang problema, kaming dalawa lang at ang payapang sandaling nasa harapan namin. Paminsan-minsan, umuuwi kami sa bayan namin. Kapag nakikita ng mga magulang at kapatid kong babae kaming tatlo na masaya at buo ang pamilya, hindi nila mapigilang ngumiti. Hawak-hawak nila ang mga kamay ni Serena at ayaw nilang bitawan. Bihira nang sumumpong ang mga dati niyang pinsala dahil sa maingat kong pag-aalaga at paggamot. Gumawa rin ako ng sunscreen na para lang sa kanya at lagi niya iyong dala. Maging sa pagsasanay o sa assignment, wala na siyang ibang ginagamit. Ito ang lambing na para lang sa akin. Walang ibang makakapantay rito. Pinagmamasdan kong unti-unting lumalalim ang may inam na guhit ng ngiti sa gilid ng mga mata niya. Punong-puno ng pasasalamat ang puso ko. Nagpapasalamat akong hindi ako bumitaw noon. Nagpapasalamat akong pinili kong manatili. Lahat ng panghihinayang at gusot ng nakaraan, unti-unting tinangay ng panahon. Ang kaginhawaang matagal kong hinanap, nasa mga kamay ko na ngayon at mas maganda pa kaysa sa naisip ko noon. Hindi dahil sa yaman. Hindi dahil sa marangyang buhay. Kundi dahil nasa tabi ko siya. May anak kami. May tahanan kaming buo at puno ng init. Hinahapit ko siya. Mas mahigpit ko siyang niyayakap. Tumingala ako sa kalangitang puno ng mga bituin at sa kaibuturan ng puso ko, wala akong kahit katiting na pag-aalinlangan. Ikaw ang nagbabantay sa ating bayan. Ako naman ang magbabantay sa iyo. Taon-taon, hindi na kami kailanman maghihiwalay. Ito ang buhay namin matapos kaming bumalik sa kabisera, tahimik at matatag. Walang malalaking drama. Walang nakasisilaw na tagpo. Pero higit pa rin ito sa anumang mayaalok ng mundo.